Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang nag-iisang tagapagmana. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark. Kabanata 2351. Natahimik si Philip. Isang lamig ang sumilay sa kanyang mga mata nang magtanong siya, The Hall of Evil, anong antas sila? Sumagot si Fennel, ang pinakamahina ay ang mga disipulo ng ikatlong sona, ang nasa gitnang ranggo ay mga disipulo ng ikaapat na sona, at ilang mga disipulo sa ikalimang sona ay kumikilos na mga hari ng mga disipulo. Dapat si Votoco ang hari ng mga disipulo sa ikalimang sona. Kamakailan lang, may mga chismis na malapit na siyang makapasok sa 6th zone. Nang marinig ito, kumunot ang noo ni Philip, tumingin kay Fennel, at nagtanong, sa pagitan mo at sa kanya, sino ang mas malakas? Napangiti si Fennel at sinabing, hindi ko pa siya inaway. Dapat 50 hanggang 50. Huminga ng malalim si Philip at sinabing, gusto kong bisitahin ang Hall of Evil. Kailangan kong linawin ang ilang bagay. Natahimik sandali si Fennel bago siya nagsalita, sige, sasama ako sa iyo. Panipi. Pagkatapos, naglabas si Fennel ng isang dokumento at iniabot kay Philip habang sinasabing, ito ang mga impormasyon at mga pahiwatig na nalaman ko kamakailan tungkol sa iyong kapatid na si Hannah Clark. Ang mga pagtatalo sa kapangyarihan sa likod ng iyong kapatid na babae ay mas komplikado kaysa sa naisip namin. Parang may mas malaking laro at sabuatan sa likod niya. Ipinapayo ko sa iyo na maging handa sa pag-iisip para dito. Malaki ang posibilidad na ang mga kalaban na kinakaharap mo ay hindi ordinaryong tao. Kinuha ni Philip ang dokumento mula kay Fennel at binaliktad ang kanilang larawan ni Hannah. Bagamat karamihan ay mga candid shots at hindi masyadong malinaw, nakilala siya ni Philip sa isang sulyap. Si Hannah iyon. Bukod dito, sa bawat larawan, palaging may isang babae sa tabi niya. May mga inquiries ako tungkol sa babaeng iyon. Walang mga pahiwatig tungkol sa kanyang impormasyon. Napakatago ng kanyang pagkakakilanlan. Dapat ay isa siyang mahalagang tao sa organisasyon sa likod ni Hannah. Bukod dito, ayon sa kasalukuyang impormasyon, si Hannah ay gumugol ng ilang oras sa Hall of the Underworld noon. Nang maglaon dahil ninakaw ni Hannah ang isang bagay mula kay Hades, hinabol niya ang Hall of the Underworld. Gayunpaman, sa ngayon, ligtas ang iyong kapatid na babae, sabi ni Fennel. Nagdilim ang mood ni Philip. Habang tinitingnan niya ang laman, bigla niyang naisip ang maliit na bote na parang pendant sa leeg ni Mila. Iyon ba ang bagay na ninakaw ni Hannah sa Hall of the Underworld? Bakit niya ninakaw iyon at ibinigay kay Mila? Tila kailangan ni Philip na maglakbay sa ibang bansa upang maunawaan ang ilang bagay. Iniwan ng impormasyon, huminga ng malalim si Philip at sinabi kay Fennel, tungkol sa layunin ng ating paglalakbay sa pagkakataong ito, ang una ay upang ayusin ang paggamit sa Hall of Evil. Pangalawa, gusto kong makilala si Hades. Speaking of which, ilang beses na akong nakipag-ugnayan sa mga tao niya. Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ni Fennel habang nag-aalangan niyang sinabi, sigurado ka bang gusto mong kontakan si Hades? Mariing tumango si Philip at sinabing, tama. Gusto kong malaman kung ano ang ginawa ng kapatid ko sa Hall of the Underworld noong nakaraan at kung ano ang kinuha niya sa kanila. Pagkatapos mag-alinlangan sandali, sinabi ni Fennel, kung gayon, kailangan kong maghanda ng maaga. Ang Hall of the Underworld ay hindi ganoon kadaling makapasok. Pagkaalis ni Fennel, bumalik si Philip sa kwarto. Pinag-aaralan ni Win ang mga plano sa proyekto ng kumpanya. Habang siya ay nakasuot ng kakaunti at sensual na damit na pantulog, mahirap itago ang kanyang katanji tanging figure. Napakaganda ng side profile niya na para siyang diyosa na bumaba sa lupa. Bitbit ang isang baso ng mainit na gatas, naglakad si Philip sa tabi ni Win. Marahan niyang ibinaba ang baso at inabot ang kamay para pisilin ang balikat ni Win. Dati, pinapamasahe ni Philip si Win tuwing gabi para makapagpahinga. Huminto ang panulat sa kamay ni Win. May mahirap pagkurap sa kanyang mga mata nang lumingon siya kay Philip. Inilagay niya ang kanyang maesla na maliit na kamay sa likod ng kamay ni Philip at medyo malungkot na sinabi, I'm sorry. Naging soft-hearted na naman ako. Napangiti si Philip at sinabing, okay lang. Dahil sa kabaitan mo kaya kita minahal. Ipauwi mo na sa akin sina Liam at Martin. Napasinghot si Win, umiling, at sinabing, gusto kong subukan ang sarili ko. Ayokong umasa sa tulong mo sa lahat ng oras. Kung hindi ko kaya, pwede mo akong tulungan noon. Napaisip si Philip at tumingkayad. Hinawakan niya ang maliit na kamay ni Win, tumangala sa maeslan nitong mga mata na kumikinang sa luha, at nagtanong, Winnie, may tiwala ka ba sa akin? Noon, walang pagdadalawang isip na tatangango si Win.
Gayunpaman, hindi niya alam kung ano ang gagawin ngayon. Ang nangyari tungkol sa kanyang biological parents ay isang malaking bato na nagpapabigat sa puso ni Win. Kabanata 2352. Hindi ko alam. Namula ang mga mata ni Win, at nag-alinlangan siya. Pinisil ni Philip ang maliit na kamay ni Win at sinabing, Winnie, trust me. Kahit anong desisyon mo, susuportahan kita. Palagi akong magiging pinakadakilang suporta mo. Nagsimulang tumulo ang luha ni Win. Tumayo si Philip at lumabas ng kwarto. Naglakad siya papunta sa pintuan, lumingon kay Win, at nakangiting sinabi, magpahinga ka ng maaga ngayong gabi. Pagkatapos, bumalik si Philip sa kanyang kwarto. Sa mga araw na ito, magkahiwalay sila ni Win. Sa ilang bagay na nagsisilbing hadlang sa pagitan nila, hindi ganoon kadaling lutisin ang isyu sa pagitan nila. Maraming bagay ang kailangan ng panahon para mawala. Sa kalagitnaan ng gabi, pareho silang nakahiga sa kanilang mga kama. Hindi sila makatulog dahil pareho silang naliligaw sa mga iniisip. Ang dalawang silid ay pinaghihiwalay ng isang pader. Maaaring ni Philip ang kanyang kontrol sa mga patakaran at bagay para madaling matukoy ang sitwasyon ni Win sa master bedroom sa tabi ng pinto. Ang kanyang paghinga ay pantay-pantay habang siya ay humahagulgol at lumingon. Mukhang hindi siya tulog. Nakatagilid si Win habang iniisip ang nakaraan nila ni Philip. Sa isang punto, bigla siyang bumangon at biglang binuksan ang pinto ng kwarto. Naglakad siya papunta sa kwarto kung nasaan si Philip at pumulupot sa likod ni Philip. Hayaan mo akong matulog dito ngayong gabi. Sa dilim, may bahid ng pagod ang mahinang boses ni Win. Marahan na humimik si Philip, tumalikod, at hinaila si Win sa kanyang mga bisig. Magdamag na natulog ang dalawa sa magkayakap. Kinabukasan, maagang nagising si Win at pumunta sa opisina. Ngayon ang huling araw para makipag-ayos kay Willie Fadden. Pagdating sa meeting room ng kumpanya, naiinip na naghihintay si Willie at ang kanyang team. Bang! Hinampis ng isang lalaking katulong sa tabi niya ang kanyang kamay sa mesa at sumigaw, anong problema ni Madam Johnston? Ito ba ay isang pagpapakita ng kawalang galang kay Mr. Fadden sa pamamagitan ng pagpapahintay sa amin dito? Late na siya ng 2 minuto. Balis ang umupo si Mindy sa upuan at sinabing, I'm sorry, Mr. Fadden, Mr. Warren. Si Madam Johnston ay na-traffic at malapit na siyang makarating dito. Natawa si Willie at parang walang pakialam sa 2 minuto. Sabi niya, bibigyan kita ng 1 minuto. Kung wala pa si Madam Johnston, aalis na kami. Nag-aalala si Mindy at tumawag. Biglang bumukas ang pinto ng meeting room at pumasok si Win. Una, humingi siya ng tawad kay Willie at sa iba pa, I'm sorry to have kept you waiting. Magsimula na tayo. Gayunpaman, malamig na sumagot si Willie at sinabing, Madam Johnston, ayoko ng mga taong hindi maagap. Mabuti kung gusto mong magsimula, ngunit gusto kong baguhin ang pamamahagi ng kita. 70 hanggang 30, 70 sa akin, at 30 sa iyo. Lantad na autokrasya. Kabanata 2353. Biglang tumahimik ang meeting room. Kalmadong nakaupo si Willie sa upuan habang nakatitig kay Win na may kislap na lamig sa mga mata. Madam Johnston, wala ka ng masyadong oras. Sana ay simula-alang mo ang mga kondisyon na iminungkahi ko kagabi. Dagdag pa ni Willie, at lalong tumindi ang pangungutya sa kanyang mga mata. Medyo malamig ang mukha ni Win sa mga sandaling iyon. Sinulyapan niya si Willie, pinisil ang isang ngiti, at sinabing, Mr. Fadden, ang 70 hanggang 30 na pamamahagi ng kita ay ganap na imposible para sa amin. Sa pinakamaraming, ito ay magiging 60 hanggang 40, 60 sa amin, at 40 sa iyo. Pagkasabi nito, sumilay ang determinadong tingin sa mukha ni Win. Napataas ang kilay ni Willie at natatawang sabi, oh, nakahanap ka na ba ng ibang business partner na makakatrabaho mo? Bakit ganoon katatag ang ugali ngayon? Napangiti si Win at sinabing, Mr. Fadden, Beacon Group ay bukas sa pagtalakay ng pakikipagtulungan sa mga taong katulad ng pag-iisip. Kung gusto mong samantalahin ang sitwasyon o gumawa ng ilang hindi sinasabing mga kahilingan, patatawarin mo kami sa hindi pagsang-ayon dito. Kaya, mangyaring pag-isipan ito. Kung hindi natuloy, dito na lang natin tatapusin ang usapan. Smack! Galit na galit si Willie at hinaampas ang mesa. Tinuro niya si Win at umungol, Win Johnston, huwag kang masyadong lumayo. Ako si Will Fadden, at hawak ko ang 70% ng mga merkado ng Penhart sa Timog. Ilang dayuhang higanteng kumpanya ng parmasyutiko ang aking mga kasosyo. Kung sasaktan mo ako, gagawin kong bangkarota ang Beacon Group sa loob ng 1 buwan. Galit na galit si Willie at walang pakialam. Sa eksenang ito, nagulat ang kanilang direktor at shareholder sa panig ni Win. Mr.
Faden, mangyaring huminahon at dahan-dahan. Hindi yun sinasadya ni Madam Johnston. Mag-usap tayo ng maayos. Isang lalaking nasa edad 50 na nakasuot ng suit at leather na sapatos ang tumayo at mabilis na kinumbinsi siya. Tumayo din ang isa pang medyo may edad na lalaki na nakasuot ng salamin. Galit niyang pinandilatan si Win at sinabing, Madam Johnston, isa itong meeting room para pag-usapan ang negosyo at pagtutulungan. Paano mo makakausap si Mr. Faden sa ganitong paraan? Humingi ng tawad sa kanya kaagad. Tama, Madam Johnston. Ang paggamit nito ay may kinalaman sa grupo. Hindi ka pwedeng mag-tantrum ng ganito. Humingi ng tawad kay Mr. Faden dali. Sa isang iglap, pinag-uusapan ng ilang board members at shareholder ng kumpanya si Win. Humingi sila ng tawad kay Willie. Umupo muli si Willie na may kaaya-ayang ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Malumanay niyang hinintay si Win na humingi ng tawad sa kanya. Gayunpaman, malamig na pinayuhan ni Win ang ilang board members at shareholders, kung gusto mong humingi ng tawad, sige lang. Hindi ko gagawin iyon. Ikaw, Madam Johnston, masyado kang mapangahas. Dinamaneho mo ang grupo namin sa isang sulok. Bigla na lang, ilang board member at shareholders ang matinding pinuna si Win. Para sa kanila, ang gagawin natin. Gayunpaman, lumingon si Win at sinabi kay Willie, Mr. Faden, I don't think there is any need for us to continue this discussion. Kung wala ang iyong grupo, magagawa pa rin ng Beacon Group ang negosyo. Ngumuso si Willie, malamig ang mga mata habang nakatitig kay Win at sinabing, very well. Mataas at makapangyarihan talaga si Madam Johnston. Maghintay tayo at tingnan kung paano haharapin ang Beacon Group sa mga susunod na paghihirap. Sa sinabi nito, tumayo si Willie, tinitigan si Win ng masama, at sinabing, Madam Johnston, pagkatapos nito, hinihiling ko sa lahat ng aking mga kasosyo sa negosyo na wakasan ang lahat ng pakikipagtulungan sa negosyo sa Beacon Group. Bilang karagdagan, ibuboycott ko ang lahat ng iyong negosyo sa merkado. Maghintay ka lang. Wala pang 3 araw, luluhod ka sa harapan ko at hihingi ng tawad sa akin na parang aso. Ngayon, lahat ng miyembro ng board at shareholder ng Beacon Group ay nababalisa. Mr. Faden, huwag magmadali. Maaari nating pag-usapan ito. Mr. Faden, ang bagay na ito ay hindi lamang ang desisyon ni Win Johnston. Maaari tayong umupo at pag-usapan ito. Mr. Lumabo. Dahil dito, itinulak ni Willie ang lahat at tinungo ang pinto. Bang! Biglaan. Binuksan ang pinto ng meeting room. Kabanata 2354. Isang matangkad at gwapong figure ang nakatayo sa pintuan, kumikinang ang mga mata sa malamig na liwanag habang nakita si Willie Faden sa harapan niya. How dare you threaten my wife? Gusto mo bang mamatay? Isang malamig at punong boses ang nagmula sa figure. Natigilan si Willie. Itinaas niya ang kanyang ulo, tinitigan ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan, at nakakunot ang noo na nagtanong, sino ka? Umalis ka na. Habang sinusubukan niyang itulak si Philip, itinaas ni Philip ang kanyang kamay at sinampal siya. Smack! Umalangaw-ngaw ang sampal na ito sa buong meeting room. Naging sanhi din ito ng pag-ikot ni Willie sa lugar na parang pang-itaas. Tinakpan niya ang mabilis na namamaga niyang kaliwang pisngi at natulala. Tinitigan niya ng masama si Philip at umungol, damn it. Saan nanggaling ang punk na ito? How dare you hit me? Gusto mo bang mamatay? Ibaba mo siya. Sigaw ni Willie, at agad namang nagsilabasan ang 4 na bodyguard na nasa likod niya, sinisipa at sinuntok si Philip. Bilang resulta, beef, putok, putok. Wala pang 1 minuto, pinalipad na ni Philip ang 4 na bodyguard. Gamulong-gulong sila sa sahig, walang malay. Natarante si Willie at nagmamadaling nagtago sa likod ng kanyang katulong. Natakot siyang tumitig kay Philip habang sinisigawan si Win Johnston, is this your doing? Ano ang sinusubukan mong gawin? Gayunpaman, ang kanyang tugon ay isang malamig na sigaw mula kay Philip, maingay. Hinahanap mo ang kamatayan sa pamamagitan ng pagsigaw sa asawa ko. Sa sinabi nito, tumalikod si Philip at tumayo sa harap ni Willie. Pagkatapos, sa takot na mga mata ni Willie, itinaas ni Philip ang kanyang kamay at hinawakan ng isang kamay ang kwelyo ng suit ni Willie. Ang isa niyang kamay ay naging anino na sumampal kay Willie sa kaliwat kanina. Smack! 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 Ang silid ng pagpupulong ay napuno ng ingay ng mga sampal na nakakabasa ng lupa. Natural, nahaluan ito ng kaawa-awang mga alulong ni Willie. Natakot ang lahat sa tagpong ito. Ang mga board members at shareholders na sumaway kay Win saglit lang ay napalunok at napaatras sa takot habang pawis na pawis. Smack! Sa isang huling sampal, pinaalis ni Philip si Willie.
Nakahiga ang kabilang partido, namamaga ang mukha na parang ulo ng baboy. Puno ng dugo ang bibig niya. Dumura ng isang subo ng dugo, iniunat ni Willie ang kanyang kamay at nanginginig na itinuro si Philip. Nauutil niyang sabi, "How dare you hit me? Mamamatay ang buong pamilya mo." Gayunpaman, mahinahong sinabi ni Philip, "Hindi iyon mangyayari. Papatayin kita ngayon din." Sa sandaling sinabi niya iyon, isang babaeng katulong na naka-professional suit ang pumasok sa pintuan na may hawak na dokumento. Yumuko siya ng 90 degrees at ibinigay ang dokumento kay Philip. Kinuha ni Philip ang kopya ng dokumento at ibinato ito sa mukha ni Willie habang sinasabing, "Nakuha ko na ang lahat ng kumpanya at industriya sa ilalim mo, kasama na ang grupo ng parmasyutiko na ipinagmamalaki mo." Pagkatapos sabihin iyon, lumingon si Philip kay Win at sinabing, "Winnie, iwanan na natin ang pagpapanggap. Ang kanyang mga kumpanya ay nasa ilalim ng kanilang pangalan. Ang Beacon Group ay nailipat din sa iyong pangalan. Huwag mag-atubiling tanggalin ang mga miyembro ng board at shareholder na ito hanggat gusto mo." Kabanata 2355. Sa sandaling sinabi iyon ni Philip, nagulat ang mga board members at shareholders ng Beacon Group na nasa meeting room. Ano ang nangyayari? Lahat ng kumpanya at industriya sa ilalim ni Willie Fadden, kasama ang lahat ng shares ng Beacon Group, ay inilipat sa pangalan ni Win. Paano ito naging posible? Nagyayabang ba si Philip Clark? Tumahimik ka. Philip, huwag mong isipin na magagawa mo ang lahat ng gusto mo dahil sa asawa ka lang ni Madam Johnston. Tama na yan. Sino ka sa tingin mo? Ito ang board meeting ng Beacon Group. How dare you barge in like this at bugbugin si Mr. Fadden up kaya may bisyo? Nilalay mo lang ang imahe ng grupo natin. Madam Johnston, ang iyong asawa ay mahihirapan sa paggawa nito. Pinagalitan ng mga board members at shareholders si Philip at pinagbantaan si Win. Pinagsalubong ni Win ang mahubog niyang kilay sa sandaling ito. Tiningnan niya si Philip na nasa likod ni Willie ang paa nito at sinabing, "Ginawa mo ba talaga ang lahat ng iyon?" Tumango si Philip at sumagot, "Para maiwasan ang gulo sa hinaharap, napagpasyahan kong ilipat ang lahat ng nakuha sa iyong panahon, para hindi mo na kailangang tapusin ang mga kabibi sa paligid ng ibang tao sa hinaharap." Bilang asawa ni Philip Clark at ang binibini ng pamilyang Clark, dapat mong ganap na kontrolin. Pagkatapos magsalita ni Philip, napabuntong hininga si Win at hinawakan ang kanyang noo. Tiningnan niya si Willie na nabugbog ng walang hugis at sinabing, "Kung gagawin mo ito, labis akong nag-aalala na baka may pamuna sa atin para dito mamaya." Umiling si Philip at sinabing, "Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala." Pagkatapos noon, malamig na sumulyap si Philip sa mga board members at shareholders na gustong magsalita. Hiniling niya sa katabi niyang katulong na mamigay ng kopya ng dokumento sa lahat. Aniya, simula ngayon, ang asawa ko, si Win Johnston, ang nag-iisang chairwoman ng Beacon Group at nagmamay-ari ng 100% ng shares. Lahat kayo ay tinanggal na. Kaya please lumabas ka na. Nang marinig ito, nagulat ang mga board members at shareholders. Tiningnan nila ang mga dokumento sa kanilang mga kamay, pagkatapos ay sa isa't isa. Gusto nilang pabulaanan. Hindi pwede ito. Ito ay dapat na isang peking dokumento. Hindi kami naniniwala. Inihagis ng isa sa mga miyembro ng board ang dokumento sa kanyang kamay at ang mga papel ay lumipad sa himpapawid. Dahil dito, pinaikit ni Philip ang kanyang mga mata at pinitik ang kanyang mga daliri. Agad-agad, dalawang security guard ang sumugod sa pintuan, magalang na yumuko kina Philip at Win, at kinaladkad ang manggugulo na iyon palabas. "Ah, anong ginagawa mo? Miyembro ako ng board of directors. Nabaliw ka na ba sa mga asong nagbabantay? Bitawan mo ako." Nagpumiglas ang board member. Gayunpaman, smack! Lumapit si Philip at sinampal ng malakas ang board member kaya nakakita siya ng mga bituin. "Isa pang salita mula sa iyo at hindi ka basta-basta matatanggal sa trabaho." Malamig na sabi ni Philip. Pagkatapos nito, ang lalaki ay kinaladkad palabas ng dalawang security guard. Ang natitirang miyembro ng board at shareholder ay tahimik sa sandaling ito. Takot na takot sila. Sinulyapan sila ni Philip at sumigaw, "Bakit nandito pa kayo?" Clatter! Sa isang iglap, ang grupong ito ng mga tao ay nagmadaling lumabas ng pinto at biglang tumakas. Pagkaalis nila, si Win at Philip lang ang nasa malaking meeting room. Nakahiga si Willie sa sahig, tinitigan si Philip at Win na may galit, at sumigaw, "Tapos ka na. Hindi kita bibitawan. Nasa likod ko ang mga tao mula sa 12 Sacred Halls of the West. Hindi mo narinig ang tungkol sa kanila, tama ba? Sinasabi ko sa iyo, patay ka na." Nang marinig ito, napakunot ang noo ni Philip at nilingon si Willie Fadden. Ito ay isang hindi inaasahang sorpresa.
Nang makita si Philip na naglalakad palapit sa kanya, agad na nakinig sa gulat si Willie at nagmamadaling nautal, ano pa bang gusto mo? Huwag kang gumawa ng kahit ano sa akin. Kung hindi, ang boss sa likod ko ay. Kabanata 2356. Bang! Bago natapos ni Willie Fadden ang kanyang mga salita, lumapit si Philip at marahas na tinapik ang kanyang dibdib. Basag! Sa sandaling iyon, naramdaman ni Willie na parang nabali ang kanilang tadyang. Naging mabilis ang kanyang paghinga, at masakit sa kanya kahit huminga. Sinabi mo ngayon lang na may suporta ka sa 12 Sacred Halls of the West. Alin ito? Ang Hall ng Underworld o ang Hall of Evil? Ibinaba ni Philip ang kanyang mga kilay, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa hindi pangkaraniwang lamig. Nang marinig iyon, napalunok ng kaba si Willie, hindi makapaniwalang tumingin sa masamang binata sa kanyang harapan, at nagtanong, paano mo nalaman ang tungkol sa Hall of the Underworld at Hall of Evil? Hihihi, mahinang tumawa si Philip at sinabing, napakakakaiba ba niyan? Gulp! Napalunok si Willie habang pinupunasan ang kanyang noo sa malamig na pawis dahil sa takot at sakit. Nagpumiglas siya at umungol, dahil alam mo ang tungkol sa 12 Sacred Hall ng kanluran, dapat mong maunawaan ang kanilang katakutin. Kung gagawin mo ito sa akin ngayon, hindi ka pakakawala ng amo sa likod ko. Kahit na mayroon kang isang malaking pamilya at ilang background at kapangyarihan, kapag nahaharap sa aking Hall of Evil, lahat kayo ay walang iba kundi mga bog. Oh, so ang tao sa likod mo ay ang Hall of Evil. Bahagyang tumango si Philip. Tila ang Hall of Evil na ito ay determinadong humanap ng gulo kay Philip. Ang taong natagpuan ni Liam ay mula sa Hall of Evil. Sa pagkakataong ito, ang boss sa likod ni Willie Fadden ay mula rin sa Hall of Evil. Interesting. Itinaas ni Philip ang kanyang paa at sinipa si Willie ng malakas sa tiyan, dahilan para lumipad siya. Bang! Bumagsak si Willie sa pinto ng meeting room at nahimatay. Pagkatapos, binuhat siya ng 2 security guard palabas. Pagkatapos nito, tumingin si Win kay Philip na may nag-aalalang mga mata at nagtanong, anong 12 Sacred Hall ng kanluran? Ngumiti si Philip at sinabing, wala. Ilan lang sila sa maliliit na dayuhang organisasyon na may kaunting kapangyarihan. Ako na ang bahala sa iba pang bagay sa Riverdale para sa iyo. Bukas, balak kong mag-abroad. Mag-abroad? Bakit? Mabilis na tanong ni Win. Para makilala ang mga tao ng Hall of Evil. Ang grupong ito ng mga tao ay nanliligaw sa iyo at sa mga bata. Pagkatapos nito kapag kailangan kong iwan ka at ang mga bata saglit, hindi ako magiging komportable sa kanila, prangkang sabi ni Philip. Iwanan siya at ang mga bata. Biglang bumili ng tibok ng puso ni Win nang may mga salitang bumabara sa kanyang lalamunan. Gayunpaman, pagkatapos ng mahabang panahon, hindi siya nagtanong ng anuman. Nagkunwari lang siyang malakas at tumango habang sinasabing, okay, I understand. Kaya dapat mag-ingat ka. Marami rin talagang gustong sabihin si Philip kay Win, pero sa ganoong atmosphere, mas pinili niyang huwag na lang magsalita. Matapos samahan si Win saglit, tumayo si Philip at umalis. Tumayo si Win sa itaas na palapag ng Beacon Group at pinanood si Philip na bumaba sa hagdan sa pamamagitan ng malalaking French windows. Baka sa mga mata niya ang pag-aalala at pag-aatubili. Mag-isa ba siyang nag-abroad? Mapanganib ba ito? Biglang nag-ring ang phone niya. Tiningnan niya ang caller ID at hindi pamilyar na numero iyon. Hello? Sino ito? Sinagot ni Win ang tawag at nagtanong. Hello, Madam Johnston. Hayaan mo akong magpakilala. Ang pangalan ko ay Yana Young. Isang sexing boses ng babae ang narinig sa telepono. Kabanata 2357. Yana Young. Sorry, parang hindi kita kilala. Ngumiti si Win at ibababa na ang tawag. Gayunpaman, ang boses sa kabilang dulo ay hindi nagmamadaling nagsabi, Madam Johnston, kaibigan ako ni Philip. Nagpareserba ako ng pribadong kwarto sa Avis Club. May mga bagay akong gustong sabihin sa iyo tungkol sa pamilya Lovelace. Mga bagay tungkol sa pamilya Lovelace. Saglit na natigilan si Win habang pinagmamasdan si Philip na sumakay na sa kotse at umalis. Kumunat ang noo niya at sinabing, anong gusto mo, Madam Johnston, bakit hindi tayo magkita at mag-usap? Sa kabilang dulo ng telepono, may bahid ng kaseksihan ang boses ni Yana, na tila may magic power na dahilan para hindi makatanggi si Win. Okay. Tinapos ni Win ang tawag at nag-cross arms. Isang bakas ng hinala ang sumilay sa gilid ng kanyang mga mata bago siya tumalikod at umalis sa Beacon Group. Hindi nagtagal, nagmaneho si Win papunta sa Avis Club. Matapos ipahayag ang kanyang pangalan, si Win ay dinala sa isang pribadong silid ng isang dedikadong tao. Ang Avis Club ay may low-key ngunit marangyang layout.
Ang layo-layo nila ng nilalakaran, mas lalo pang dumidilim. Nagsindi ang mga mabangong kandila sa kahabaan ng koridor. Sa pagbukas ng pinto ng private room, nakita ni Win ang isang babae sa loob na nagtitimpi ng tsaa. Napakagwapo niya na may magandang figure. Hindi naman siya inferior kumpara kay Win. Madam Johnston, mangyaring maupo. Ngumiti si Yana at nag-inviting gesture sa kanyang pulang damit. Umupo si Win, tumingin sa babaeng nasa harapan niya, at diretso sa puntong, Miss Yang, ano ang gusto mong sabihin sa akin tungkol sa pamilya Lovelace? Yana pursed her lips and smiled, her face like a peach blossom. Gumawa siya ng isang tasa ng tsaa at itinulak ito sa harap ni Win habang sinasabing, may calming effect ang chamomile tea. Subukan mo. Napatingin si Win sa teacup na nasa harapan niya, kinuha ito, at humigop. Agad na napuno ng halimuyak ang kanyang sentido. Nagkaroon nga ito ng epekto ng pagpapatahimik sa kanyang isipan. Pagkatapos, ibinaba niya ang tasa, tumingin kay Yana, at patuloy na nagtanong, gusto kong malaman ang tungkol sa pamilya Lovelace. Bahagyang ngumiti si Yana at sinabing, Madam Johnston, mukhang concern ka sa Lovelace family. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Win at sinabing, Miss Yang, limitado lang ang oras ko. Sana masabi mo sa akin ang lahat. Kung gusto mo ng anumang bayad, mangyaring ipaalam sa akin. Umiling si Yana, humigop ng tsaa, at sinabing, hindi ko kailangan ng anumang bayad. Kailangan ko lang na mangako ka ng isang kondisyon. Ano ito? Tanong ni Win. Kung may mangyayaring hindi magkasundo sa pagitan namin ni Philip sa mangyayari, sana ay makapasok ka at mailigtas ang buhay ko, sabi ni Yana. Pumalakpak. Nanginginig ang puso ni Win. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ng mga salita ni Yana at nagtanong, di ba sabi mo kaibigan ka ni Philip? Ngumiti si Yana at sinabing, magkaibigan tayo, pero magkaaway din tayo. Sa puntong ito, naiintindihan ni Win. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sumagot siya, okay, pangako. Pumalakpak si Yana, at tinulak ng isang babae ang pinto. Pumasok siya sa loob at may inabot na file kay Win. Madam Johnston, ang file na ito ay naglalaman ng lahat ng talaan tungkol sa pamilya Lovelace kasama ang kanilang impormasyon tungkol sa iyong mga biolohikal na magulang. Maaari kang bumalik at tingnan itong mabuti. Sana ay makatulong ito sa iyo, sabi ni Yana. Kinuha ni Win ang file, sinulyapan ito, at inilagay sa kanyang bag. Tumayo siya at sinabing, Palm, Miss Yang. Pagkatapos noon ay umalis na si Win sa Avis Club. Kabanata 2358. Hindi nagtagal pagkaalis ni Win, bumukas ang partition sa likod ng private room mula sa loob. Lumabas mula sa loob ang isang gwapong binata na may masungit na tingin. Nag-walkout siya at natural na umupo sa harap ni Yana. Pagkatapos magbuhos ng isang tasa ng tsaa, humigop siya. Tumingin si Yana sa gwapong lalaki sa kanyang harapan at nakangiting sinabi, Young Master Lovelace, nagawa ko na ang hinihiling mo. Makuha ko rin ba ang ipinangako mo sa akin? Nagtaas ng kilay si Shane Lovelace, naglabas ng maliit na test tube na may asol na likido mula sa kanyang bulsa, at nagtanong, talaga bang mahalaga sa mga babae ang kanilang hitsura? Kinuha ni Yana ang maliit na test tube na naglalaman ng asol na likido na puno ng saya ang mga mata habang sinasabing, hindi mo pa rin naiintindihan ang mga babae, lalo na ang kaedad ko. Para sa mga babaeng tulad natin, mas mahalaga ang hitsura kaysa buhay. Tumango si Shane, humigop ng ilang tsaa, at nagtanong, ano ang nangyayari kay Philip Clark kamakailan? Iniligpit ni Yana ang test tube na naglalaman ng asol na likido at sinabing, may isang taong mula sa pamilyang Johnston ang nakipag-ugnayan sa mga tao mula sa Hall of Evil para kidnapin ang anak ni Philip ngunit naayos na ang usapan. Ngayon, mukhang pupunta ng ibang bansa si Philip para hanapin ang gulo sa Hall of Evil. I think it's be a good opportunity for you to make a move kapag nag-abroad si Philip. Napangiti si Shane, isang madilim na kinang ang kumislap sa kanyang mga mata. Sabi niya, very good. Gaya ng inaasahan sa dark po na binuo ng pamilya Lovelace. Mayroon kang ilang mga trick sa iyong mangas. Dapat ay inayos mo ang mga aksyon ng Hall of Evil kanina, di ba? Ngumiti si Yana, nakikita ang kanyang katawan, at sinabing, salamat sa iyong papuri. Diversion tactic lang yan. Hahaha. Umalangaw-ngaw ang tawa ni Shane sa private room. Bumalik sa Martin Pharmaceutical. Sa sandaling ito, si Martin, Bernard, at ang iba pa ay nakaupo sa opisina ng chairman na malungkot. Galit na galit si Liam at sinabing, Tay, hindi na tayo makakapagpatagal pa. Parang may nangyari kay Willie Fadden. Ang lahat ng mga ari-arian sa ilalim ng kanyang pangalan ay biglang nagyelo. Nalipat daw lahat sa isang misteryosong tao ang mga asset niya. Kung makikipag-ugnayan si Win sa misteryosong taong iyon, hindi tayo magkakaroon ng pagkakataon.
Nag-aalalang tanong ni Martin, nalaman mo na ba kung bakit inaresto si Willie Faden? Sagot ni Bernard, ayon sa natanggap naming balita, pumunta si Willie sa Beacon Group noong umaga at inaresto. Dapat may kaugnayan ito kay Win. Baka pati ang slot na iyon ang gumagawa. Dumilim ang mukha ni Martin. Tumayo siya, naglakad pabalik-balik ng mahabang panahon, at nagtanong, mayroon ka bang ideya? Saglit na nag-isip si Bernard at sinabing, Martin, bakit hindi natin muling kontakan si Boss Young at hingin ang kanyang opinyon? Tumango si Martin at sinabing, tanungin ko. Pagkasabi nun ay dinial niya ang number ni Yana. Maya-maya ay may nagmula sa kabilang linya ng isang sexing boses ng babae. Martin, tumatawag ka ba tungkol kay Willie Faden at Win? Napangiti si Martin at mukhang yumuko habang sinasabi, oo. Napaka-perceptive talaga ni Boss Young. Ano ang susunod nating gagawin? Ano ang gusto mong gawin? Tanong ng boses sa kabilang dulo ng telepono. Gusto naming makuha ang aming mga kamay sa Beacon Group. Martin reared his teeth at sinabi. Oh, sige gawin mo ang gusto mo, sang-ayon ng boses sa kabilang linya. Natuwa kaagad si Martin at sinabing, Boss Young, susuportahan mo ba kami ng buo? Siyempre, pero mas mabuting maghintay ng balita ko sa loob ng 2 araw bago ka kumilos. Kabanata 2359. Nang marinig iyon ay agad namang pumayag si Martin. Pagkatapos, pagkababa ng telepono, tumingin siya sa excited na sina Bernard, Liam, at iba pa. Aniya, pumayag na si Boss Young, pero we have to wait 2 days. Sa sandaling ito, dapat bantayan ninyo ang lahat ng inyong sarili at iwasang alertuhan ang kaaway. Huwag mong guluhin ang mga plano natin. Tumango si Bernard. Lalong tuwang-tuwa si Liam at sinabing, don't worry, Dad. Babantayin ko lang ang bawat kilo ni Win sa 2 araw na ito at walang gagawin. Si Philip ay bumalik sa unang palasyo sa sandaling ito. Sa sala, napatingin siya sa jade pendant na nakuha niya sa auction ni Yana. Ginalugad niya ang panloob na istruktura nito. Natagpuan ni Philip ang panloob na istruktura ng jade pendant na ito ay talagang kamangha-mangha. Hindi ito parang ordinaryong puting jade. Ang texture ay naglalaman ng spatial rules, man-made rules, at arrays na nakaukit dito. Maaaring ang mga nauna sa libu-libong taon na ang nakalilipas ay nakita ang pinto o pinasok ito at natutunan ang kanilang mga trick. Tulad ng mga alchemist noong sinaunang panahon. Medyo natarante si Philip. Ang mga laman na nakaukit sa likod ng jade pendant na ito ay siyam na salita lamang, libu-libong milya ng puting nyebe, isang berdeng halaman. Ayon sa pagsusuri ni Philip at ang mga pira-pirasong imahe na lumitaw sa kanyang harapan nang tuklasin niya ang panloob na istruktura ng espasyo ng jade pendant, ang libu-libong milya ng puting nyebe ay dapat sumangguni sa isang lugar, habang ang berdeng halaman ay dapat sumangguni sa multi-do herb. Si Philip ay may ilang mga lugar sa isip na may libu-libong milya ng puting snow, ngunit ang saklaw ng paghahanap ay masyadong malawak. Makakaubos ito ng labis na lakas tao at materyal na hitsura. Bukod dito, sa paghusga sa mga pira-pirasong imahe na kanyang nakita, maraming mga bihira at kakaibang nilalang ang tumakbo ng ligaw sa lugar na ito. Nagkaroon ng pagdanak ng dugo. Nakita niya ang maraming mabangis na hayop at sinaunang tao na nagsasanay. Inipon ang kanyang mga iniisip, tumayo si Philip at nag-isip tungkol sa mga susunod na hakbang na gagawin. Kinailangan niyang ayusin muna ang negosyo sa 12 Sacred Halls of the West. Sa pinakakaunti, dapat niyang turuan ng leksyon ang Hall of Evil at kasabay nito, hadlangan ng iba pang sagradong bulwagan sa labas ng bansa upang maunawaan nila ang isang bagay. Ang Oriente ay hindi isang bansa na maaari nilang pasukin o ay bully sa kanilang kalooban. Higit sa lahat, nais ni Philip na magpadala ng signal sa labas ng mundo. Ang sino mang maglakas loob na humakbang sa linya at ilabas ang kanilang mga pangil at kuko sa kanyang asawa at mga anak ay mahaharap sa panganib ng pagpapako sa krus o maging ng pagkawasak. Pagkatapos noon, kinailangan ni Philip na bisitahin ang pamilya Larson sa Fernvale. Nais niyang malaman ang higit pa tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng pamilya Larson, tungkol sa kanyang ina, at higit sa lahat, ang master ng gentleman court. Pagkatapos, kinailangan ni Philip na pumunta sa Nonagon. Natatakot siyang magtagal. Kinailangan niyang alamin ang mga sikreto ng ika-6 na sona at dumaan din sa sistematikong pag-aaral upang makontrol ang kanyang kasalukuyang mga kapangyarihan sa katangian at paggamit ng mga patakaran. Gayunpaman, bago iyon, dapat asikasuhin ni Philip ang mga walang kwentang bagay sa Riverdale at ayusin ang isang makapangyarihang bantay para kay Win. Sa pag-iisip nito, tinawagan ni Philip si George Thomas, na nagtanong mula sa kabilang dulo, Young Lord, ano ang iyong mga utos?
ni Philip pakilusin ang isang pangkat ng mga elite na gwardya sa Riverdale upang isagawa ang gawain ng pagprotekta sinabi sa Batang Ginang. Gayon din, ayusin ang 4 na miyembro ng Shadow Squadron na makarating sa Riverdale. Okay, young lord. Ako na ang mag-aayos ngayon. Tumugon si George, magalang na ibinaba ang telepono, at agad na nag-ayos. Gayunpaman. Kabanata 2360. Kasabay nito, ang sangay ng pamilya Clark sa Arcadia Island, sa loob ng tirahan ng pinuno. Si Levi Clark ay nakaupo sa trono ng pinuno sa sandaling iyon. Nasa ibaba niya ang lahat ng bagong napiling elder at talento ng pamilya ng sangay. Pumasok ang isang gwardya at yumuko kay Levi, na walang tigil na nagsasalita tungkol sa mga plano ng pamilya sa susunod na 3 taon na ang kanyang naisip. Lumapit sa kanya ang guard at nagsalita sa tainga niya. Mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Levi habang sumimangot at sinabing, "Okay, I got it." Pagkatapos sabihin iyon, sinulyapan niya ang mga pinuno ng pamilya ng sangay sa ibaba at malamig na sinabi, ang pulong ay itinigil. Tio Henry at Tio Sol, mangyaring manatili sa likod. May pag-uusapan ako sa iyo. Dahil nakakulong si Wade sa piitan, ang namamahala sa mga bantay ng pamilya ng sangay ay pinalitan ng anak ni Wade, si Henry Clark. Ang angka ni Allen ay natural na pinalitan ng kanyang anak na si Sol Clark. Nanatili ang dalawa at tumingin kay Levi, na nakaupo sa upuan ng pinuno. Tinanong nila, "Hepe, may mahalagang bagay ba?" Tumingin si Levi kay Henry na may madilim na mga mata at sinabing, "Tito Henry, ayon sa balita mula sa pangunahing pamilya, si George Thomas ay nagpapakilos ng isang pangkat ng mga piling gwardya upang pumunta sa Riverdale. Palihim din niyang kinukuha ang 4 na miyembro ng Shadow Squadron ng sabay-sabay. Ano sa tingin mo ang bagay na ito?" Nagdilim ang mukha ni Henry. Umupo siya ng tuwid, itinaas ang kanyang kilay, at nagtanong, "Gusto mo bang lumipat sa Riverdale?" Isang mabangis na lamig ang sumilay sa gilid ng mga mata ni Levi habang sinasabi niya, "Tama. Ginawa ito ni Philip sa pamilya ko sa branch at nawalan kami ng malaking tubo. Dapat kong bawiin." Tumango si Henry at sinabing, "Dahil gusto mong makitungo kay Philip at Win, ang paglipat sa Riverdale ay talagang ang pinakamahusay na paraan upang magsimula. Iminumungkahi ko na tipunin natin ang ating mga kasosyo sa negosyo at kapital mula sa ibang bansa upang ipatupad ang sakupin ng buong merkado ng parmasyutiko sa Riverdale at pilitin si Philip na kumilos. Underground market sa Riverdale. Pagdating ng panahon, makikipag-ugnayan din ako sa 12 Sacred Halls of the West sa labas ng bansa at gagawa ng 3-pronged approach para matiyak na mahuli si Philip sa oras na iyon, sasamantalahin natin ang sitwasyon at papatayin ang ibon gamit ang isang bato. Patuloy nating sasakupin ang 3 puwersang pagmamayari ni Philip." Smack! Hinampis ni Levi ang armrest ng kanyang upuan at sumigaw, "Good. Tio Henry, gawin natin ang iminungkahi mo. Sa pagkakataong ito, dapat nating turuan si Philip ng magandang aral." "Sige, kung ganoon. Gagawin ko agad." Tumayo si Henry at lumabas ng bahay. Sa nito, sumimangot si Sol at nagtanong, "Chief, medyo hindi nararapat ang hakbang na ito. Sa puntong ito, ang aming pamilya ng branch ay nawalan ng 30% ng ating lakas kumpara sa dati. Bagamat iniutos ni Roger na ang komersyal na kompetisyon lamang ay pinapayagan ang pagitan ng sangay at mga pangunahing pamilya at hindi dapat magkaroon ng anumang panloob na alitan, natatakot ako na may ilang mga panganib kung magagalit tayo kay Philip. Tito Sol, ang mga nakakamit ng magagandang bagay ay walang pakialam sa maliliit na detalye. As long as we're ruthless enough, wala tayong magagawa. Susuwayin lang ng pamilya ng branch ang utos ni Roger." Kinaway-kaway ni Levi ang kamay, punong-puno ng panginginig ang mga mata. Gusto pang magsalita ni Sol, ngunit sa huli, umiling siya at walang sinabi. Di nagtagal, nagtipon ang pamilya ng sangay ng isang grupo ng mga pangkat ng negosyo at dayuhang kapital. Nagmamadali silang pumunta sa Riverdale nang walang paligoy-ligoy. Bumalik sa tabi ni Philip. Aalis na sana siya, may isang pamilyar na figure ang pumasok sa pinto. Siya ay payat at kaaya-aya, na nagpapakita ng natural na lamig. "Philip, kailangan mo ba akong iwasan ng ganito?" Ang babaeng nagsalita ay walang iba kundi si Chloe Somerset. Nakasuot siya ng puting blouse na may malalim na neckline at red leather skirt. Mayroon siyang isang pares ng tuwid at payat na malajade na mga binti at kulot na buhok. Nakasuot siya ng isang pares ng sunglasses. Sa ilalim ng araw, para siyang isang fashionable na diwata. "Bakit ka nandito?" Napakunot ang noo ni Philip at may pinaghuhugutan. Kabanata 2361. Pumasok si Chloe na may lungkot sa mga mata. Sinulyapan niya ang bilya bago bumagsak ang mga mata kay Philip at nagtanong, "Bakit?
Hindi ko ba pwedeng bisitahin ang aking ninang at ninang? Kumunat ang noo ni Philip at tumingin kay Chloe na nakaupo sa sofa at naka-cross legs. Pagkatapos, tahimik niyang binuhusan ng isang basong tubig si Chloe at sinabing, sabihin mo lang kung ano ang sasabihin mo. Tumingin si Chloe kay Philip at ngumiti, Philip, kailangan bang maging napakalayo mo sa akin ngayon? Hindi ba pwedeng magpanggap man lang tayong mabuting magkaibigan? Huminga si Philip at sinabing, dapat mong maunawaan na may asawa ako at may 2 anak. Mahal ko si Win. Ito ang mga katotohanang hindi magbabago. Nanlalabo ang mga mata ni Chloe. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi niya, talagang hindi mo ako papansinin. Sinulyapan ni Philip ang matingkad na mga mata ni Chloe at tatanggi na sana ng tila inaasahan na ni Chloe ang kanyang sagot. Mabilis siyang tumawa at naputol, okay, alam ko na ang sasabihin mo. Huwag mong sabihin. Naiintindihan ko. Tapos parang pinipigilan ni Chloe ang mga luha sa mata. Nakangiti siya habang sinasabi, nandito ako para makita ka para sa 2 bagay. Ang unang bagay ay tungkol sa Arcadia Island. Ilang araw na ang nakalipas, nakipag-ugnayan ako kay Tucker Stone mula sa District 12. Nandito ako para sabihin sa iyo na may mga kakaibang kaganapan sa District 12. Si Tucker Stone ay nagsimula ng digmaan laban kay Seth Larsen upang makipagkompetensya para sa kontrol ng Distrito 12. Pangalawa, inimbitahan ng Alliance ang pamilya Somerset na maging miyembro ng 10 konseho. Gusto kong humingi ng opinyon mo. Matapos marinig ang mga salita ni Chloe, kumunot ang noo ni Philip at nagtanong, nagsimula na bang mag-away sina Tucker Stone at Seth Larsen? Tumango si Chloe at sinabing, bueno, mula noong huling nangyari sa pamilya Clark, magkaaway sina Tucker at Seth. Mahigit kalahating buwan na itong nangyayari ngayon. Ang magkabilang panig ay kasalukuyang pantay na tugma. Ang Distrito 12 ay nahahati sa 3 lugar na bumubuo ng isang tripartite. Ang dalawa ngayon ay desperadong sinusubukang manalo sa kabilang District Master, sinusubukang gamitin ang kalamangan na ito para isama ang kabilang partido. Gayunpaman, walang sino man ang tanga. Sa kasalukuyan, ang Panginoon ng ikatlong distrito ay hindi pa lumalabas, kaya't sina Tucker at Seth ay maaari lamang magpigil sa isa't isa. Kung sino ang maaaring manalo sa District 12, mahirap sabihin. Gayunpaman, lihim na tinutulungan ng mga tao mula sa pamilya Clark ng branch si Tucker, kaya medyo delikado ang sitwasyon ngayon ni Seth. Hindi ito masyadong maganda. Pagkatapos magsalita ni Chloe, tumingin siya sa malungkot na mukha ni Philip at hinintay itong magsalita. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Philip, nakuha ko ito. Para sa susunod na usapan, inanyayahan ka ng alyansa na kunin ang posisyon ng konseho. Tumango si Chloe at tapat na sinabi, ang sitwasyon sa panig ng alyansa ay hindi masyadong malinaw sa kasalukuyan. Nabalitaan na ng Alliance Master ay tila nakulong sa isang lugar. Sa ngayon, lahat ng bagay, malaki man o maliit, ay inaasikaso ng kanyang mga anak na inampon. Nakulong ang Alliance Master. Medyo nagulat si Philip. Wala pang 1 buwan at nakulong ang Alliance Master. Nakulong saan? Umiling si Chloe at sinabing, hindi ako sigurado dyan. Internal gossip lang yan. Ayon sa aking pagsusuri, may 2 posibleng dahilan. Ang isa ay may sakit siya at nagpapagaling. Pangalawa, baka nasa labas siya ngayon ng bansa. Tumango si Philip. Medyo makatwiran ang haka-haka ni Chloe. Ang Alliance Master ay isang inapo ng pamilya ng Yarn. Imposibleng makatagpo siya ng mga paghihirap ng ganoon kadali. Nangangahulugan lamang iyon na mayroon siyang mga plano at kaayusan. Ang mga mata ni Philip ay seryoso. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi niya kay Chloe, may iba pa ba? Umiling si Chloe at sinabing, hindi. Sabik ka na bang itaboy ako? Tumayo si Philip, gumawa ng mapang eniayang galaw, at sinabing, kung gayon, hindi na kita lalabas. Kumunot ang noo ni Chloe, kinuha ang kanyang bag, tinitigan ng masama si Philip, at nagmamadaling lumabas ng villa. Gayunpaman, bago umalis sa villa, lumingon siya at sinabing, Philip, may isang bagay akong nakalimutang sabihin sa iyo. Parang ngayon lang pumunta si Win sa Avis Club. Kabanata 2362. Avis Club. Naguguluhan si Philip. Napataas ang kilay ni Chloe at natatawang sabi, you should know the owner of Avis Club. Ang pangalan niya ay Yana Young. Palam, kung gayon. With that said, umalis na si Chloe sa villa. Sana ito, dumilim ang mukha ni Philip. Nakontak ba ni Yana si Win? With that thought, mabilis niyang dinial ang number ni Win pero hindi nasagot. Biglang lumitaw ang isang pakiramdam ng kaba. Walang karagdagang abala, nagmamadaling pumunta si Philip sa Beacon Group. Sa sandaling ito, ang mga nakakalat na file ay nasa ibabaw ng mesa ni Win.
Nakatayo siya sa harap ng malalaking French windows na may malungkot na mukha at ang kanyang mga braso ay nakakross sa kanyang dibdib. Baka sa mga mata niya ang hindi makapaniwala at galit. Boom! Itinulak ang pinto ng opisina ng chairwoman habang nagmamadaling sumugod si Philip. Huminga siya ng malalim, sumigaw siya, Winnie. Pagkatapos, nahulog ang kanyang mga mata sa impormasyon sa desk. Lumapit siya, kumuha ng ilang kopya, at sinulyapan ang mga iyon. Biglang nanlamig ang mga mata niya. Tumingin siya kay Win na nakatalikod sa kanya at nagpaliwanag, Winnie, makinig ka sa akin. Ang bagay na ito ay hindi ang iniisip mo. Tumahimik ka, sigaw ni Win at tumalikod. Namumula ang mga mata niya at puno ng luha. Nanginginig ang kanyang mga labi habang nakatitig kay Philip at nagtanong, hanggang kailan ka magsisinungaling sa akin? Bakit hindi mo na lang sabihin sa akin ng tapat? Asawa mo ako, nanay ni Mila. Bakit ako pabigat sa iyo? Ako ay naging ganap na walang kwentang buhay. Puno ng luha si Win. Nakakadurog talaga ng puso. Humakbang si Philip at sinubukang ipaliwanag, Winnie, hindi naman sa ayaw kong sabihin sa iyo. Ito lang. Hindi. Huwag ka dito. Ayokong makinig sa paliwanag mo. Inabot ni Win para pigilan si Philip sa paglapit. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at sinabing, kailangan kong mapag-isa. Dapat umalis ka na. Masyadong masama ang pakiramdam ni Philip. Tumingin siya kay Win na nakatalikod sa kanya at sinabing, Winnie, trust me. Talagang hahanap ako ng solusyon. Ang kalahati ng mga bagay dito ay peke. Huwag maniwala. Sinusubukan lang nilang sirain ang relasyon natin. Sabi lang ni Win, go out. Walang magawa si Philip at tahimik na umalis sa opisina ng chairwoman. Pagkatapos, tumayo siya sa pintuan at nakarinig ng nakakadurog na sigaw mula sa likod ng pinto. Napatingin si Philip sa mga dokumentong nasa kamay niya. Sa loob, may mga talaan tungkol sa kalunos-lunos na pagkamatay ng konserbatibong paksayon ng pamilya Lovelace noon, gayon din ang mga pamamaraan ng kamay bakal ng pamilya Clark laban sa angkan ng pamilyang Lovelace. Mayroon ding ilan sa mga lihim tungkol sa ginintoang dugo ng pamilya Lovelace, ang iba pang sintomas ng Golden Blood Syndrome, at ang huling resulta ng mga pasyente. Sa madaling salita, alam na ni Win ang tungkol sa kanyang pisikal na kondisyon at ang oras na siya ay umalis. Ang mas nakakatakot ay alam niyang may Golden Blood Syndrome din ang dalawa niyang anak. Kabanata 2363. Ang mga mata ni Philip ay kumikislap na may layuning pumatay. Yana Yang. Gaya ng inaasahan, hindi maganda ang babaeng ito. Umalis si Philip sa Beacon Group at nagtungo sa Avis Club, gustong humingi ng paliwanag kay Yana. Gayunpaman, nang dumating si Philip sa pasukan ng Avis Club, nalaman niyang sarado na ang club. Sinubukan niyang i-dial ang numero ni Yana ngunit hindi ito sumasagot. Siya ang itinayo ng babaeng ito. Sa galit sa kanyang puso, mabilis na dinial ni Philip ang numero ni George at malamig na sinabi, mag-issue ng isang pandaigdigang kill order para kay Yana Yang. Agad namang sumagot si George nang may paggalang, Young Lord, aayusin ko na agad. Panipi. Pagkababa ng telepono, pawis na pawis si George. Katatapos lang niyang ayusin ang mga bantay ng pangunahing pamilya, at ngayon ay may kill order. Masyado talagang abala ang Young Lord. Di nagtagal, ang pamilyang Clark ng Arcadia Island ay naglabas ng isang pandaigdigang kill order at ang target ay isang napakakaakit-akit na babae. Sabay-sabay, lahat ng organisasyon ng assassin sa mundo ay nagtatrabaho ng lihim. Kabilang sa mga ito, ang ilang organisasyong mamamatay na binuo ng mga disipulo ay hindi ibinukod. Siyempre, sa sandaling ito, sa isang marangyang bilya sa bundok. Sa isang malaking pool, isang babae ang naliligo habang nakatalikod sa kasambahay sa pintuan. Ang tubig sa pool ay kumikinang na may mapusyaw na asul na nakakaakit na liwanag. Unti-unting natipon ang mga butil ng pinong linya mula sa dibdib at braso ng babae, na lumulutang paitaas sa kanyang mukha. Ang buong mukha ng babae ay kumikinang sa nagniningning na manipis na asul na mga linya. Ang taong ito ay walang iba kundi si Yana Yang, na umalis sa Riverdale at ngayon ay nagtatago sa kanyang tirahan. Gayunpaman, makikita na nagbabago ang mukha ni Yana sa ilalim ng kakaibang asul na liwanag na ito. Unti-unting nagbago ang mukha niya sa mukha ng ibang tao. Pagkaraan ng mahabang panahon, iminulat ni Yana ang kanyang mga mata ng may kakaibang asul na liwanag na kumislap sa kanyang mga mata. Tapos, dinala ng maid ang salamin. Tiningnan ni Yana ang magandang mukha sa salamin at ngumiti habang sinasabi, well, not bad. Mas maganda pa rin maging bata. Napakakinis at malambing nitong mukha. Dapat ay magagamit ko ito sandali. Pagkatapos niyang sabihin iyon, bumangon siya, at narinig niya ang tunog ng paglalamig ng tubig. Sa tulong ng kasambahay, nagsuot ng maputlang pink na pantulog si Yana.
Sa isang payat na figure at matikas na mga hakbang, tumapak siya sa carpet gamit ang kanyang mga paa at lumabas ng basement. Nang malapit na siya sa pinto ay nasulyapan niya ang isang bata at magandang babae sa sulok. Gayunpaman, dagwang gulo na ang mukha ng babae na para bang binalatan ng buhay. Linisin mo, sabi ni Yana bago siya umalis. Oo. Sa sunod-sunod na paraan, kinaladkad ng ilang kasambahay ang bata at magandang babae palabas ng basement. Bumalik si Yana sa main hall ng villa. Hindi nagtagal, inabot sa kanya ng isang katulong ang nilalaman ng utos ng pagpatay sa pamilya Clark. Sinulyapan ito ni Yana, tumawa ng mahina, at sinabing, hehe, hindi naman masyadong tanga ang batang ito, pero pasensya na, patay na si Yana Young. Pagkasabi niya noon, lumabas mula sa likod ng main hall ang isang matandang lalaki na may tungkod. Nakasuot siya ng kulay abong terno, at ang kanyang mukha ay mabagsik. Isang matipunong lalaki ang sumunod sa kanyang likuran. Ang dalawang taong ito ay walang iba kundi si Sade Jagger, ang dating Supremo na pinakawalan sa tungkulin ng Imperial Preceptor, at ang kanyang bodyguard na si Monty Siemens. Nakakagulat, lumitaw sila dito. Kabanata 2364. Nang makita ang taong ito, yumuko si Yana at magalang na sinabi, Godfather. Humihingi ang matanda, umupo sa sofa, tumingin kay Yana, at nagtanong, kumusta ang paghahanda? Mabilis na gumawa si Yana ng isang tasa ng tsaa, iniabot ito kay Sade, at sinabing, Ninong, halos kumpleto na ang paghahanda. Pupunta si Philip sa ibang bansa sa loob ng 2 araw na ito, at magiging malaya si Riverdale. Kapag nangyari iyon, magandang panahon na para mag-strike tayo. Si Sade ay humigop ng tsaa, tumango, tumingin kay Yana ng buong pagmamahal, at sinabing, ikaw ang taong pinili ko, ang sangla na ipinadala ko sa pamilya Lovelace, at ang isa kong inilagay kay Alyansa. Nagdusa ka sa lahat ng mga taon na ito. Kapag natapos na ang bagay na ito, bibigyan kita ng kalayaan. Nang marinig ito, isang malalim na nakatagong kislap ng excitement ang sumilay sa mga mata ni Yana, ngunit agad itong lumabo. Lumuhad siya sa harapan ni Sade at nakayukong sinabi, basta kailangan mo ako, handa akong ayalay ang sarili ko, pati ang buhay ko. Panipi. Tumango si Sade nang may kasiyahan at nagtanong, ano ang sinabi ng pamilya Lovelace? Magalang na sagot ni Yana, nakapunta na si Shane Lovelace sa Riverdale at handang mag-strike anumang oras. Ang gininto ang dugo sa katawan ni Win ang pinakabihirang kabilang sa henerasyong ito Lovelace at ang resulta ng kanilang mga resulta ng pang-eksperimentong pananaliksik. Kaya naman, siguradong sisikapin ng pamilya Lovelace ang lahat para maibalik si Win para makumplito ang kanilang plano. Gayunpaman, tila iilan lamang mula sa angkan ni Shane ang nakakaalam tungkol sa gininto ang dugo ni Win. Ang iba naman sa Lovelace family, malamang hindi pa nila alam. Panipi. Nang marinig iyon, tumango si Sade. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagninilay-nilay, sinabi niya, ilabas ang ilan sa mga balita at hayaan ang mga taong kasing dumi ng mga daga na nagtatago sa dilim ay makipagkompetensya sa isa't isa. Inaasahan ko ang panloob na alitan sa loob ng pamilya Lovelace. Sa ganitong paraan, mas makakabuti sa plano ko. Tumango si Yana at pumayag. Pagkatapos, sabi niya, Godfather, sa panig ng alyansa, parang hindi na ako makakatago doon. Mukhang natuklasan ng Alliance Master ang aking pagkakakilanlan at pinalayas ako mula sa inner circle. Ngumiti si Sade at sinabing, okay lang. Natatakot ako na hindi man lang maalaga ng matandang iyon ang sarili niya ngayon. Ipinaubaya na niya ang lahat ng mga bagay sa loob ng bansa sa kanyang mga ampon na anak na lalaki at babae na hawakan. Sa sandaling ito, hindi ka dapat magpakita sa publiko at alagaan ng maayos ang mga gawain sa Riverdale. Ipaubaya mo muna kay Monty ang natitira. Pagkasabi noon ay tumayo na si Sade at naghanda na para umalis. Magalang na pinaalis ni Yana si Sade sa villa bago bumalik sa main hall. Pagkasakay ni Sade sa kotse, nanlamig ang mukha niya habang sinasabi sa katabi niyang si Monty, magpadala ka ng ilang tao para subaybayan ang bawat galaw niya. Ang batang babae na ito ay may itinatago sa akin ngayon. Kung kailangan, alisin mo na lang siya. Hindi masisira ang mga plano natin. Tumango si Monty at seryosong sinabi, oo, Supremo. Hehe, tigilan mo na ang pagtawag sa akin ng ganyan. Narelease na ako sa post ko, tumawa ng mahina si Sade at sinabing, tara na. Maya-maya, umalis na ang sasakyan sa villa. Nang makitang papaalis na ang sasakyan ni Sade ay unti-unting lumitaw ang lamig na nakatago sa gilid ng mga mata ni Yana. Lalaki, tawag niya. Boss. Pumasok ang ilang gwardya at lumuhad sa isang tuhod na nakayuko sa kanilang mga ulo.
Ang iilan sa inyo, pumunta sa Riverdale, hanapin si Shane Lovelace, at ibigay ito sa kanya, sabi ni Yana at inihagis ang isang pouch sa kanyang kamay sa mga gwardya. Oo, mabilis na umalis ang mga gwardya sa villa at nagtungo sa Riverdale. Gayunpaman, nang ilang milya ang layo nila sa villa. Swish! Isang malamig na talim ng liwanag ang bumungad sa kanilang mga leeg. Pagkatapos, ang mga gwardya ay nahulog sa isang pool ng dugo. Nasa harapan nila ang isang matangkad na nakatalikod sa kanila. May espada siya sa bewang. Sabay abot niya at sinalo ang pouch na nahulog mula sa ere. Kabanata 2365. Pagkaraang suluhin ng tao ang lagayan, baka sa kanyang mga mata ang pagmamataas. Pagkatapos, ang kanyang mga figure ay naging isang itim na anino habang siya ay nawala sa mga bundok. Hindi nagtagal, maraming gwardya ang sumugod sa labas ng villa at nagmamadaling pumunta sa lugar kung saan nangyari ang aksidente. Nang makita ang tatlong gwardya sa lupa na nakabukas ang leeg, puno ng gulat ang kanilang mga mukha. Magsumbong ka agad sa amo. Nawala ang pouch natin. Hindi nagtagal, si Yana, na nasa pangunahing bulwagan ng villa, ay nakatanggap ng ulat mula sa mga katulong. Agad siyang tumalon, binasag ang maraming bagay, at galit na sinabi, "Damn it. Sino iyon?" Sumagot ang kapitan ng mga gwardya na nakaluhod sa sahig, "Tingnan mo ang mga sugat sa katawan, malamang na namatay sila matapos laslas sa lalamunan. Ang ganitong bilis, lakas, at katumpakan. Sa pagkakaalam ko, ang isang bagay na tulad nito ay magagawa lamang ng 7 swordsman ng Fuchsia. Ang 7 escrimador ng Fuchsia. Bakit may lalabas na taga-Fuchsia dito?" Nag-react agad si Yana, solemn na ang ekspresyon niya. Ang 7 swordsman ng Fuchsia ay ang 7 pinakatanyag na escrimador ng Fuchsia. Napakalakas. Sinasabing taglay nila ang pinakamataas na lakas ng isang disipulo sa ika-4 na zona. Nagkaroon sila ng titulo ng Pseudo King of Disciples of the 4th Zone. Malaki ang reputasyon nila sa mundo ng mga disipulo ng Fuchsia. Kung magsanib puwersa ang 7 escrimador, maaari pa nilang patayin ang hari ng mga disipulo mula sa ika-5 zona. Ang 7 taong ito ay may iba't ibang personalidad, bawat isa ay may kanya-kanyang kakaiba. Ang ilan ay malaswa, ang ilan ay tahimik at iniiwasan ang pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo, at ang ilan ay uhaw sa dugo tulad ng Diablo, na laging lumalakad sa gilid ng hamon at kamatayan. Ngayon, sa hitsura ng 7 swordsman ng Fuchsia malapit sa kanyang villa, medyo nataranta at nag-aalala si Yana. Ang alagad ni Fuchsia ay lumitaw na sa bansang ito. Bukod dito, alam ng kabilang partido ang pouch na gusto niyang ihatid kay Shane Lovelace. Sino ang nag-espiya sa kanya? Pabalik-balik na naglakad si Yana sa main hall na mabangis. Bigla niyang kinuha ang cellphone niya at nag-dial ng number. With a face full of respect, she said, "Lord Envoy, kailangan po nating magkita. May mga tanong ako at kailangan ko ng tulong mo." Sa kabilang dulo ng telepono ay isang masiglang boses ng dayuhang lalaki. "Oo naman. Kasalukuyan akong nasa Golden City. Halika." Pagkababa ng telepono, mabilis na sumugod si Yana sa Golden City. Bumalik kay Philip. Bumalik siya sa Beacon Group ngunit hindi niya mahanap si Win. "Mindy, nasaan si Win?" Tanong ni Philip kay Mindy na dumaan. Nang makita si Philip, agad nang umiti si Mindy at sinabing, "Oh, may kasama siyang lumabas." WHO. Nagtaas ng kilay si Philip at nagtanong. Umiling si Mindy at sinabing, "Hindi ko alam, pero hindi ganoon kaganda ang ekspresyon ni Win. Medyo kakaiba ang lalaking iyon. Parang napakalamig niya. Narinig ko lang na pinag-uusapan nila ang tungkol sa Lovelace family at Golden Blood. Wala akong naintindihan, kaya hindi ko pinansin. Lovelace family. Gintong dugo. Shane Lovelace." Kabanata 2366. Agad namang nag-react si Philip at mabilis na nagtanong, "Alam mo ba kung saan sila nagpunta?" Sagot ni Mindy, "I think they went to Golden City to attend some party." Hindi rin ako sigurado. Hindi ba sinabi ni Win sa'yo? Kumunat ang noo ni Philip at sinigurado kay Mindy na ayos lang ang lahat bago siya mabilis na umalis sa Beacon. Nakipag-ugnayan siya kay Theo para kumuha ng magpapadala sa kanya sa Golden City. Nahanap ni Shane si Win at dinala siya sa Golden City na may dahilan para dumalo sa isang party. Dapat may sabuatan dito. Si Theo ang personal na nagmamaneho ng kanyang Maybach at sinundo si Philip para pumunta sa Golden City. Kasabay nito, nakipag-ugnayan din si Philip sa manpower na inayos ng pamilya Clark sa Golden City sa pamamagitan ni George. Mabilis nilang nilock ang target.
Isang pandaigdigang kaganapan sa negosyo na kinasasangkutan ng mga negosyo at industriya mula sa buong mundo, gayon din ang mga mayayamang pamilya ay gaganapin sa pinakamalaking at pinakamarangyang zodiac palace sa Golden City. Gayunpaman, ayon sa impormasyon mula kay George, ang kaganapang ito ay isang partido lamang sa ibabaw. Sa katotohanan, ito ay isang paanyaya para sa sekular na mundo na makipag-ugnayan sa mundo ng mga disipulo. Sa sandaling ito, dadalo sa party na ito ang iba't ibang puwersa, organisasyon, at pamilya mula sa mundo ng mga disipulo na hindi maaaring magpakita ng sekular na mundo. Mga partikular na inimbitahang tao lang ang maaaring dumalo sa eksklusibong party na ito. Sa isang pag-iisip, agad na naunawaan ni Philip ang layunin ni Shane sa pagkuha kay Win. Nais niyang ilantad si Win sa komunidad ng mga disipulo. Naghahanda siya sa pagbabalik ni Win sa pamilya Lovelace. Magmaneho ng mas mabilis. Ang mukha ni Philip ay puno ng mapanglo na panginginig, at siya ay may intensyong pumatay sa kanyang mga mata. Damn that Shane Lovelace for choice to make a move against Win at this time. Hinding-hindi matitiis ni Philip ang sinumang mula sa pamilya Lovelace na gumawa ng anumang hakbang laban kay Win. Sinundan ni Win ang isang gwapo at medyo masamang mukhang binata na bumaba na sa Bentley. Sa harap niya ay isang napakagandang gintong gusali na may taas na 7 o 8 palapag. Nahahati ito sa 12 lugar. Zodiac Palace ng Golden City. Ito ay isang simbolikong gusali sa Golden City. Napakarangya nito na may mga inukit na beam at pininturahan na mga haligi. Ito ay napaka-class eco, ngunit may kagandahan ng modernong arkitektura. Sa pintuan, nakatayo sa magkabilang gilid ang 2 hanay ng mga lalaki at babaeng katulong na nakasuot ng gintong damit. Magalang nilang tinanggap ang mga kilalang tao mula sa buong mundo na lumabas sa mga luxury car. Tara na. Habang nasa bulsa ng pantalon ang mga kamay, nanguna si Shane at naglakad papunta sa may pulang carpet na daanan sa mga gintong pinto papunta sa main hall. Nakasuot si Win ng black halter neck evening dress, stiletto heels, at may dalang handbag. Ang maisla niyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakahawak sa handbag habang nakatingin kay Shane sa kanyang harapan. Nagpasya siya at sinundan siya sa main hall. Ang pangunahing bulwagan ay marangya at mayaman na may klasikal na pakiramdam ng kagandahan na nagpapaalala sa isa sa Versailles at isang pakiramdam ng makasaysayang epekto. Mayroon ding matingkad na mga pintura ng 12 sinaunang dilag ng Golden City sa magagandang pader. Sa pangunahing bulwagan, maraming mayayamang negosyante at figure mula sa iba't ibang panig ng mundo ang dumating. Lahat sila ay nagsasama-sama sa maliliit na bilog upang palawakin ang kanilang network. Kabilang sa mga ito, isang magandang babae ang nakasuot ng gintong backless na damit na may mababang neckline. Ang kanyang buhok ay nakapulupot sa kanyang ulo, at may hawak siyang isang mataas na baso na may whiskey. Puno ng malumanay ng ngiti ang kanyang mukha habang nakikipagkwentuhan sa mayayamang negosyante mula sa mga lungsod sa buong mundo. Sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay nahulog kay Win at Shane na pumasok sa loob ng pinto. Isang lamig ang biglang lumitaw sa kanyang mga mata. Bahagyang yumuko siya sa kanilang mayayamang negosyante, itinaas ang kanyang damit na nasa sahig ay nasa kanyang kamay, at naglakad papunta kina Win at Shane. Nakangiting sabi niya, "Winnie, kanina pa." Tumaas ang kilay ni Win. Nang makita niya ang babaeng nakatayo sa kanyang harapan ay natigilan siya. Mabilis siyang yumuko at sinabing, "Second madam." Ngumiti si Jody Wallace, sinulyapan ang lalaki sa tabi ni Win, at nagtanong, "Sino ito?" Ngumiti ng kaakit-akit si Shane at sinabing, "Hello, Madam Wallace. Ang pangalan ko ay Shane Lovelace. Galing ako sa Lovelace family." Kabanata 2367. Ang Lovelace family. Nakakunot ang noo ni Jody na tumingin kay Shane dahil maraming iniisip. Tapos, bigla niyang kinagat ang labi niya at ngumiti. Inabot niya ang kanyang kamay, sinabi niya, "Hello, young Master Lovelace." Sinulyapan ni Shane ang nakalahad na kamay ni Jody at nakangising sinabi, "Hindi na kailangan. May mga affairs akong dapat harapin ngayon. Hindi ko kailangan ng kumpanya mo." Medyo nalungkot si Jody sa sinabi niya. Para sa party sa Zodiac Palace ngayong gabi, ang kanyang Wallace family ng Golden City ang host, ang nagpasimula, at ang tagapagpatupad. How dare Shane Lovelace treat her with such an attitude? Ang pamilya Lovelace ay kahanga-hanga, talaga. Ito ay isang pamilya na namuhay sa mga anino tulad ng isang daga. Hindi niya inaasahan na isang araw ay magpapakita sila ng kanilang mga mukha. Young Master Lovelace, nandito ka rin ba para dumalo sa disciple meeting? Nakangiting tanong ni Jada. Kumunot ang noo ni Shane,
tumingin kay Jada, at sinabing, Mad Amos, tiyak na karapat-dapat si Wallace na maging binibini ng pamilyang Wallace, na nakita niyang pamilya sa Golden City, pati na rin ang pangalawang ginang ng pamilya Clark sa Arcadia Isla. Pero parang walang kinalaman sa iyo ang negosyo ng Lovelace family, di ba? Medyo malamig ang mukha ni Jada habang sinusulyapan ang supladong si Shane. Nilinggan niya si Win at nakangiting nagtanong, bakit ka nandito? Medyo kinakabahan pa rin si Win sa sandaling ito at nauutal, second madam, nandito ako para. Inimbitahan ko siya. Okay lang yun, di ba? Sumabad si Shane at sinabing, bilang miyembro ng susunod na pulong ng mga disipulo, wala ba akong karapatang mag-imbita ng iba na dumalo sa kaganapang ito? Sumilay ang lungkot sa gilid ng mga mata ni Jada. Pinisil niya ang isang ngiti at sinabing, oo, syempre. Pagkasabi nun, nag-inviting gesture si Jada. Inilagay ni Shane ang mga kamay sa bulsa ng pantalon at pumasok kasama si Win nang hindi tumitingin kay Jada. Tinawid nila ang maingay na main hall at pumasok sa lounge sa gilid. Napatingin si Jada kina Shane at Win habang paalis. Lalong lumakas ang lamig sa mga mata niya. Sa isang sulyap, mabilis na lumapit ang isang mayordomo sa gilid at nakayukong nagtanong, Madam, ano po ang mga order mo? Nag-cross arm si Jada at nagutos, ayusin ang isang tao para simulan agad ang investigasyon sa pamilya Lovelace. Kailangan kong malaman kung ano ang ginagawa at binabalak nila ngayon. Gayon din, makipag-ugnayan ka agad kay Philip. Sabihin mo sa kanya na ang kanyang babae ay nakikipag-ugnayan na sa pamilya Lovelace. Yes, madam, sagot ng mayordomo, tumalikod, at umalis. Sa walang pakialam na mga mata, muli siyang napatingin sa direksyong tinatahak ni Shane at Win. Tapos, lumingon siya na may ngiti sa labi. Muli niyang hinarap ang grupong ito ng mayayamang negosyante at mga ulo ng pamilya mula sa buong mundo. Sa labas ng entrance ng Zodiac Palace, huminto sa red carpet ang isang Maybach na may plakang Riverdale. Nagmamadaling bumaba ng sasakyan si Philip at tumangala sa napakagandang Zodiac Palace. Hindi ba ito isang venue na pag-aari ng pamilyang Wallace sa Golden City? May kaugnayan kaya ang bagay na ito sa pamilyang Wallace? Nagdilim ang mood ni Philip nang gumawa siya ng ilang mga paghatol. Kung talagang karanasan ito sa pamilyang Wallace at kay Jada, hindi utol si Philip na burahin ang pamilyang Wallace sa kasaysayan ngayon. Sa pag-iisip na iyon, naglakad si Philip sa pangunahing bulwagan ng Zodiac Palace. Magalang na sumunod si Theo kay Philip. Kabanata 2368. Pagpasok niya sa pangunahing bulwagan, kakaunting tao ang nagbigay pansin kay Philip dahil napakaraming tao ang naruroon. Besides, medyo casual lang ang suot niya. Tumayo siya sa karamihan at patuloy na lumilingon sa paligid, hinahanap si Win. Maya-maya, may nakita siyang babae na kahawig ni Win. Sinusundan niya ang isang lalaki sa kailaliman ng Zodiac Palace. Gusto sana siyang sundan ni Philip ngunit pinigilan siya ng ilang gwardya. Mukhang naramdaman ni Shane si Philip sa sandaling ito. Nang lingunin niya, 12 ng metro ang agwat nila at pinaghihiwalay ng maraming bisita sa gitna na nakapila para pumasok sa inner hall. Ngumisi si Shane at nagtaas ng kilay. Pagkatapos, tumalikod siya at ipinatong ang braso sa balikat ni Win sa isang sadyang pagtatangka na guluhin ni Philip. Saka siya pumasok sa loob kasama si Win. Si Philip ay namamatay sa pagkabalisa at nais na piliting pumasok sa loob. Gayunpaman, pinigilan ng ilang gwardya si Philip at sinabing, Sir, pasensya na po, mga VIP lang ang pwedeng pumasok. Ipakita sa amin ang iyong imbitasyon. Nanlamig ang mga mata ni Philip. Tumingin siya sa mga gwardya at sinabing, magwala. Pagkatapos sabihin iyon, papasok na sana siya. Ngunit, pinigilan ng mga gwardya si Felipe, inilagay ang kanilang mga kamay sa kanilang mga baywang, at binalaan, Sir, mangyaring umalis ka agad. Kung hindi, gagamitan ka namin ng dahas. How dare you? Galit na umungol si Philip at itinaas ang kanyang mga kamay. Napakabilis, pinababa niya ang mga armadong gwardya. Ang eksenang ito ay natural na nakakuha ng atensyon ng mayayamang negosyante sa main hall. Agad na narinig ang mga hiyawan. Malapit na. Kabog, kabog, kabog. Mabilis na tunog ng combat bots. Isang grupo ng mga armadong gwardya ang sumugod sa pangunahing bulwagan, pinalibutan si Philip, at sabay-sabay na itinutok ang kanilang mga baril sa kanya. Malamig na sumigaw ang kapitan, sa sahig. Huwag lumaban. Kung hindi, babarilan natin para makapatay. Malungkot at malamig ang ekspresyon ni Philip. Tumingin siya sa paligid sa 12 ng armadong gwardya na may malalim na lamig sa gilid ng kanyang mga mata. Ito ay dahil ang mga taong ito ay pawang mga death warrior ng pamilyang Wallace. Sa oras na ito, sa likod ng mabigat na armadong mga gwardya, isang babae ang lumabas.
Philip Clark, ang lakas talaga ng loob mong pumunta sa teritoryo ng pamilya ko sa Wallace at mag-umpisa ng kaguluhan. Maliit ba ang ibig kong sabihin sa iyo? Malamig ang mukha ni Jada habang hawak ang isang Persian cat na may iba't ibang kulay na mga mata sa kanyang mga braso. Malamig ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Philip at nagtatanong. Malamig na tinitigan ni Philip si Jada at sinabing, Jada, ayokong makipag-usap sa iyo ng kalokohan. Sabihin sa iyong mga tao na mawala. Gusto kong pumasok sa loob. Tumawa si Jada at sinabing, Philip, ang yabang mo pa rin at ignorante gaya ng dati. Ito ang teritoryo ng pamilya ko sa Wallace, hindi ng pamilya mong Clark. Ito ang pandaigdigang kaganapan sa negosyo na ino-organize ko, at sa loob ay ang mga kilalang bisita ng aking pamilyang Wallace. Kung gusto mong ipilit ang iyong pagpasok ng ganito, sadyang walang galang ka sa akin. Pagkasabi nito ay naguluhan din si Jada. Paano nakarating si Philip dito ng ganoon kaga? Gayunpaman, pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, si Jada ay puno ng sama ng loob. Kung hindi dahil kay Philip, hindi sana siya pinalayas ni Roger sa Golden City. Lalong lumalim ang pagkunot ng noo ni Philip habang nanlalamig na sinabi niya, Jada Wallace, binabalaan kita na bantayan mo ang iyong hakbang. Haha! Natawa si Jada at sinabing, Philip, huwag mong isipin na matatakot ako sa iyo dahil sa anak ka lang ni Roger at namana mo ang pamilya Clark, naging padre de pamilya. Ang Golden City ay hindi kailanman naging lugar na maaaring hawakan ng iyong pamilya Clark. Mga bantay, ibaba mo siya. Kabog, kabog. Sa utos ni Jada, humakbang pasulong ang 12 o higit pang mga bantay na kumpleto ang sandata at binawasan ang paligid. Ang pulang laser beam sa kanilang mga baril ay nakatutok lahat kay Philip. Hanggat naglakas loob siyang kumilos, tiyak na mamamatay siya ng walang pag-aalinlangan. Kabanata 2369. Puno ng panginginig ang mga mata ni Philip habang namumuo ang galit sa kanya. Binalik niya ang tingin sa mahabang koridor bago siya tumalikod at tinitigan ang 12 ng mga fully armed death warrior ng pamilyang Wallace na nasa harapan niya. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa apoy. Naghahanap ka ng kamatayan. Si Philip ay humakbang pasulong, at ang kanyang katawan ay lumundag sa isang bagyo ng enerhiya. Sa ibabaw ng kanyang katawan, nabuo din ang isang layer ng light-colored energy armor. Hindi man lang ito makikita ng karaniwang tao. Bigla, sa nagtatakang mga mata ng lahat, ang katawan ni Philip ay kumikislap at tumayo siya sa harap ng isang armadong death warrior. Inabot niya, kinuha ang baril ng kabilang partido, at pilit itong pinahit. Ang mainit na temperatura ng kanyang palad ay nakabaluktot sa baril. Bang! Kasabay nito, tinulak ni Philip ang Death Warrior at pinalipad siya. Boom! Ang Death Warrior ay itinapon sa ere at bumagsak ng husto sa glass wine cabinet sa gilid. Clatter! Ang cabinet ng alak na ilang metro ang taas ay gumuho sa isang iglap ng tumapon ng alak sa buong sahig. Ang mga natitirang Death Warriors ng mga mandirigmang pamilya ni Wallace ay inayos ang kanilang mga posisyon at ibinalik muli ang kanilang mga baril kay Philip. Gayunpaman, kaagad pagkatapos, sa kanilang gulat na mga tingin, nakita nila ang isang itim na anino na kumikislap sa kanilang harapan. Pagkatapos, sa gitna ng kanilang pagkamangha, nakita nilang natunaw na lahat ang mga baril na hawak nila. Napatulala ang lahat. Nang bumalik sa katinoan ang lahat, nakatayo na si Philip sa harap ni Jada. Na may galit na apoy sa kanyang mga mata, tinitigan siya nito at malamig na nagtanong, gusto mo bang mamatay? Naguguluhan ngayon si Jada. Napalunok siya habang nakatitig kay Philip, na parang Grim Reaper sa sandaling ito. Sa isang iglap, ang mga Death Warrior na iyon ay lumapit kay Philip gamit ang kanilang mga kamay. Gayunpaman, hindi man lang sila nilinga ni Philip bagkos ay napahawak na lamang siya sa kanan at kaliwa sa puwang sa likuran niya. Bang! Ang isa sa mga gwardya na sumugod ay nakaramdam ng malakas na pagsipsip at lumipad mismo sa mga kamay ni Philip. Nasakal siya sa leeg. Basag. Nabitawan ni Philip ang kanyang hawak at ang Death Warrior ay nahulog sa sahig, patay. Arg! Agad na nagkagulo ang buong main hall. Ang lahat ng mayayamang negosyante at mga ulo ng pamilya mula sa iba pang panig ng mundo ay tumakas sa takot. Kabanata 2370. Saglit, ang main hall ay magulo. Pagkawatak-watek ng mga tao, isang tuloy-tuloy na agos ng mga gwardya ang sumugod mula sa lahat ng pasukan ng pangunahing bulwagan. Wala pang isang minuto, napalibutan ang lugar ng mga Death Warrior ng pamilyang Wallace ng Golden City sa loob at labas. Nakaramdam si Jade ng panginginig sa buong katawan, at puno ng takot ang kanyang mga mata. Gayunpaman, hindi nagtagal ay kumalma siya.
With a dignified and confident sneer as if she had everything under control, she said, Philip, sa tingin mo ba may kakayahan ka na gawin lahat ng gusto mo dito? Huwag kalimutan, ito ay Golden City, hindi Arcadia Island. Kitang-kita sa mga mata ni Philip ang matinding lamig habang sinasabi, so, ano ang gusto mong sabihin? Sabi ni Jada, Philip, ayokong makipag-away sa iyo, pero kung pipilitin mong pumasok, huwag mo akong sisihin sa pagbaliwala sa relasyon natin bilang mag-ina. Relasyon ng ina at anak. Ngumuso si Philip at sinabing, Jada, napakawalandiya mo pa rin. Anong relasyon ng mag-ina ang mayroon sa pagitan mo at sa akin? Sa aking opinyon, hindi ka naging karapat-dapat na maging ina dahil hindi mo nakikita. Sinasabi ko sa iyo ngayon, kung maglakas loob kang pigilan ako, sisirain ko ang pamilya Wallace mo gamit ang aking mga kamay. Pagkasabi noon ay tumalikod si Philip at naglakad patungo sa kailaliman ng koridor. Gayunpaman, isang malamig at matandang boses ang biglang dumating mula sa direksyon ng pinto. Boy from the Clark family, medyo masyadong condescending yung sinabi mo kanina. Ang tanging naglalakas loob na maging napakayabang sa teritoryo ng pamilyang Wallace ng Golden City ay maaari lamang mula sa pamilyang Clark. Ang nagsalita ay isang matandang nakasot. Sa likod ng kanyang mga kamay at isang pares ng medyo malamig na mga mata, humakbang siya. Sinundan siya ng isa pang lalaking nasa edad 50 na may malamig na mukha at mga mata na parang makamandag na ahas. Panay ang titig niya kay Philip pagkapasok niya. Pagkatapos, nagsimula siyang yumuko at sinabi sa tainga ng matanda, Patriarch, na hindi na niya ang kaharian ng Fifth Zone at hindi dapat maliitin. Ang matandang iyon ay walang iba kundi ang pinuno ng pamilyang Wallace sa Golden City, si Jack Wallace. Ang mga tao sa likod ni Jack ay ang nagtanong eksperto sa pamilyang Wallace, si Harry Wallace. Pumasok si Jack sa loob, malamig na tinitigan si Philip, at sinabing, Young Patriarch Clark, sana ay naging maayos ka na. Lumingon si Philip at tumingin kay Jack na halos 80 taong gulang at nakangiting sinabi, Jack Wallace, pipigilan mo rin ba ako? Ni Jack na may banayad ng ngiti, Young Patriarch Clark, ito ang sinabi ng teritoryo ng aking pamilyang Wallace, kung tutuusin. Hindi ba dapat bigyan mo ako ng paliwanag sa pagiging dominante mo? Tumawa si Philip at sinabing, wala akong kailangang ipaliwanag sa iyo. Nang marinig iyon, namula ang mukha ni Jack habang kumikislap ang kanyang mga mata sa malisyosong ginaw. Gayunpaman, mabilis siyang ngumiti at sinabing, Young Patriarch Clark, tonight is a global business party held by the Wallace family. Kung gusto mong dumalo, natural na tatanggapin kita. Pero kung nandito ka para manggulo, sorry. Dapat kong ipaalala sa iyo na ang pamilyang Wallace ay hindi isang pushover na maaaring guluhin ng sinuman. Nagalit si Jack. May ngiti sa mukha niya pero punong-puno ng panginginig ang mga sinasabi niya. Habang sinabi niya iyon, ang mga Death Warrior ng pamilyang Wallace ay nakahanda ng lumaban. Hanggat ang padre de pamilya ang nag-uutos, puputulin nila ng mga bala ang katawan ni Philip. Ngumuso si Philip at tumingin sa paligid habang nilingan niya si Jack at nagtanong, gusto mo bang lumipat sa akin? Ngumiti si Jack at sinabing, kung aalis ka ngayon, wala akong gagawin sa iyo. Pero kung pipilitin mong pumasok, pasensya na. Bilang master ng Golden City, magagawa ko lang kung ano ang kinakailangan. Sa sinabi nito, ang ilang mga Death Warrior ng pamilyang Wallace ay humakbang pasulong na may mga baril at sinubukang ilabas si Philip. Gayunpaman, sa ilang mga malalakas na putok, pinalipad ni Philip ang mga Death Warrior. Then, he glared at Jack and bellowed, Jack Wallace, hayaan mo rin akong bigyan ka ng payo. Huwag makipaglaro sa apoy at sunugin mo ang iyong sarili. Mapangahas. Sa wakas ay hindi na nakapagpigil si Jack at galit na itinuro si Philip habang umaatungal, mayabang na bata. Binigyan kita ng maraming pagkakataon pero hindi mo alam kung paano pahalagahan. Mga bantay, patayin o buhay pa siya. Thud. Agad, lahat ng Death Warrior ay hinaila ang kanilang mga bolt ng baril. Ang kapaligiran sa pangunahing bulwagan ay nasa bingit ng breakout. Gayunpaman, nanunuya si Philip at sinabi, ang mga taong ito ay hindi ko kalaban. Ano naman sa akin? Biglang may malungkot na boses ang nanggaling sa matandang katabi ni Jack. Ang kanyang madilim na mga mata ay nakilala kay Philip. Sa sandaling ito, lumabas siya, ang kanyang mga braso ay nakalaylay sa kanyang tagiliran. Sabi niya, gusto ko talagang malaman kung gaano kalakas ang taong naka-absorb ng Black Dragon Heart. Kabanata 2371. Isang napakalaking pagsabog ng enerhiya ang lumabas mula sa katawan ni Harry. Lumitaw din ang puting layer ng airwave sa kanyang katawan. Binaligtad ng mga malalakas at nakakatakot na airwaves ang mga bagay sa main hall at pinalipad ang mga ito.
Sa isang iglap, ang buong main hall ay napuno ng lakas ni Harry. May tigre din sa likod niya na umaatungal ng mabangis. Ang lakas ng Fifth Zone Disciple. Naramdaman agad ni Philip ang nakakatakot na pressure at banta mula kay Harry. Talagang napakalakas ng matandang ito. Ang pamilyang Wallace ay talagang nagkaroon ng isang disipulo ng gayong lakas. Napakahusay nilang itinago. Thud! Humakbang pasulong si Harry, at ang tigre sa likod niya ay umungal ng matindi. Ang dagandong na ito lamang ay sapat na upang mabingi ang lahat dito. Mariin na tinitigan ni Philip si Harry at inilabas din ang kanyang aura. Bagamat hindi pa niya ganap na nakabisado ang enerhiya sa kanyang katawan at ang kanyang kontrol pati na rin ang paggamit ng iba't ibang pagsubok, sa ilalim ng nakakatakot na panggigipit mula sa kanyang kalaban, ang aura ni Philip ay tumaas sa kaharian, ng isang disipulo sa ikalimang sona. Biglang lumitaw ang isang umuungal na Chimera sa likod ni Philip. Habang umaapoy ito sa napakalaking apoy, ang temperatura ng pangunahing bulwagan ay itinaas sa temperaturang nakakapagpawis. Dagandong. Ang mga dagandong mula sa dalawang energy beast ay nagbunga ng nakakatakot na alon ng sound pressure, na nagpayanig sa eardrums ng lahat ng Death Warrior dito sa pamamanhid. Dito, ang pressure lang ng enerhiya mula sa kanila ay bumuo ng dalawang partikular na malakas na layunin na hindi pumupuno sa espasyo sa kanilang paligid. Kaya, lahat ng Death Warrior ay lumabas sa main hall. Napanganga ang lahat sa nakakatakot na tanawin sa main hall. Ito ba ang kapangyarihan ng mga tao? Sa isang tabi, nakasimangot si Jada at tinanong ang kanyang ama, "Pare, magagalit ba tayo sa pamilya Clark kung gagawin natin ito?" Ngumiti si Jack at sinabing, "Ito ay hindi katulad mo. Ayokong patayin si Philip dito. Gusto ko lang siyang turuan ng leksyon at ipaunawa sa kanya na ang pamilyang Wallace ay hindi dapat banibiro." Pagkatapos noon, ngumisi si Jack habang pinagmamasdan si Harry na nakaharap kay Philip. "Sa tuhod mo, kung hihingi ka ng tawad sa padre de pamilya, hahayaan kitang mabuhay." Puno ng killing intent ang mga mata ni Harry habang umaatungal sa galit. Marami ring Death Warrior ang nangungutya, na nagsasabing, "Hehe, how dare he show off in front of Master Harry." Mamamatay na siya saglit. Muling bumuti ang lakas ni Master Harry. Nabalitaan ko na pumunta lang si Master Harry sa 12 Sacred Halls of the West para magsanay. Iniisip ko kung anong antas ng lakas ang naabot niya. Ano man ang kaso, ang batang iyon ay mapapahamak. Habang nag-uusap ang mga Death Warrior, malamig na sinabi ni Philip, "Paano kung hindi ako lumuhod?" Napabuntong hininga ang lahat. Kabanata 2372. Napakayabang na lalaki. How dare he act so brazenly sa harap ni Master Harry? Ito ang Golden City, ang teritoryo ng pamilyang Wallace. Holy shit, tulala talaga ang lalaking iyon. Hindi ba't nililigawan niya si kamatayan? Hehe. How dare he offend Master Harry? Gusto niyang mamatay ng walang bangkay, ha? Humihingi talaga siya. Anong basurang batang patriarch ng pamilya Clark siya? Sa tingin ko isa lang siyang mayabang na brat. Kasabay nito, nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Harry na may kislap na galit. Inilabas niya ang isang palad na parang kuko ng tigre na nagdadala ng panggigipit ng isang masugid na lobo at nanunuot na layuning pumatay. Hinampis niya ito sa dibdib ni Philip. "Pumunta ka sa impyerno." Galit na sigaw ni Harry. Ang pag-atake na ito ay sapat na upang sirain ang 10,000 pounds ng mga malalaking bato. Gayunpaman, mahinahong pinagmasdan ni Philip ang malakas na hampas ni Harry sa kanya. Sabay taas ng kamay niya sabay smack out. Gamit ang palad na ito, ang apoy na Chimera sa kanyang likuran ay lumipad ng may dagandong, na naging isang nagninangas na palad ng apoy, at bumangga sa itim na palad ng tigre ni Harry. Boom! Sa isang iglap, nagbanggaan ang dalawang palad at isang pressure ng enerhiya na nakakabasa ng lupa ang pumutok. Gamit ang dalawang palad bilang sentro, ang nakakatakot na presyo ng enerhiya ay gumalaw at kumalat. Ang lahat sa bulwagan ay nabasag ng nakakatakot na enerhiya na ito. Ang lahat ng mga bintana at pinto sa bulwagan ay nabasag din sa kabog. Sabay na napaatras sina Harry at Philip. Puno ng takot ang mukha ni Harry habang titig na titig kay Philip. Tumawa siya ng masama at sinabing, well, hindi ko ine-expect na ganyan kakalakas. Minamaliit kita. Sa ganoong lakas sa ganoong edad, ang Black Dragon Heart ay talagang nararapat na maging isang produkto mula sa likod ng Stargate. Pagkatapos sabihin iyon, pinilipit ni Harry ang kanyang leeg, at isa pang umuungal na itim na tigre ang ipinakita sa kanyang likuran. Ang mga dagandong ay nagpasakit sa eardrums ng mga tao habang ang itim na tigre ay naglalabas ng presyo ng isang masugid na lobo. Malamig din ang ekspresyon ng mukha ni Philip habang nakatitig kay Harry na may mga iniisip na tumatakbo sa kanyang isipan.
Si Harry Wallace ay talagang may napakatibay na lakas. Hindi dapat basta-basta ang pamilyang Wallace. Anak, sa huling pagkakataong tatanungin kita, luluhod ka ba o hindi? Umungol si Harry habang ang kanyang mga mata ay kumikislap sa lungkot at galit. Humalaklak si Philip at sinabing, ang ingay. Lumapit ka sa akin kung kaya mo. Bastos. Si Harry ay umungol sa galit at sinugod si Philip. Bawat suntok at sipa ay sinadyang pumatay. Patuloy na hinarap ni Philip ang mga nakamamatay na pag-atake ni Harry. Kung tutuusin, kakaunti lang ang naranasan niyang away. Dehado pa rin siya laban sa mga matandang halimaw tulad ni Harry Wallace. Bukod dito, ang kontrol ni Philip sa mga patakaran at enerhiya ay hindi pa umabot sa punto ng pagiging perpekto. Sa tuwing magpapakalat siya ng nakamamatay na pag-atake mula kay Harry, halos hindi na siya makaiwas. Gayunpaman, dahil dito, pabilis ng pabilis ang mga galaw ni Philip. Mas naging bihasa din siya sa pagharap sa mga pamatay na galaw ni Harry. Siyempre, napansin ito ni Harry habang nakakunot ang noo at nagmumura sa loob. Talagang ginagamit siya ng batang ito para sanayin ang kanyang karanasan sa pakikipaglaban. Anak, pumunta ka sa impyerno. Ang lakas ng kanyang pagpatay na gumagalaw. Niyugyug niya ang kanyang katawan, at nahati sa tatlo ang itim na tigre sa kanyang likuran. Sa kakilakilabot na kapangyarihan, umungal sila at sinunggaban si Philip. Sa sandaling ito, iniwasan lang ni Philip ang huling hakbang ng pagpatay kay Harry. Nang makita niya ang tatlong itim na tigre na sumusulpot sa kanya ngayon, ang kanyang puso ay tumalon. Sabay abot ng kanang kamay. Sa isang museo na 10 milya ang layo, isang mahabang tansong espada ang umuugong at lumabas sa cabinet. Ito ay naging isang stream ng gintong liwanag. Whoosh! Ang mga Death Warrior ay nakakita ng isang bahid ng gintong liwanag sa kalangitan at pagkatapos ay napansin na ang isang mahabang tansong espada ay lumitaw sa kamay ni Philip sa isang punto. Samantala, lumitaw din ang isang maliit na silver snake sa pagitan ng kanyang mga kilay, na nagbuga ng mga putok ng pilak na sparks. Mayroon akong espada para putulin ka. Tense ang mukha ni Philip habang umuungal. Kabanata 2373. Nanlamig ang mga mata ni Philip. Ang tansong espada sa kanyang kamay ay nanginginig na may kulay pilak na kinang, na tila lumalangoy ang mga ahas sa ibabaw. Ang layer ng tansong kalawang ay natuklap ng pira-piraso sa sandaling ito, na nagpapakita ng hitsura ng orihinal na tansong espada sa loob. Ang talon ay pilak itim at kumikinang na may nakasisilaw na malamig na liwanag. Isang dragon ang nakapulapot sa hilt. Isang umuungal na dragon ang nakaukit sa katawan ng espada. Ang espada ay pinangalan ng Swimming Dragon. Ang katawan ni Philip ay napuno ng napakatalim na enerhiya ng espada. Ang buong pangunahing bulwagan ay winasak ng malamig at matalim na enerhiya ng espada, habang ang mga dingding at sahig ay puno ng mga marka ng slash. Sa pagharap sa pag-atake ni Harry, itinaas ni Philip ang kanyang kilay sa galit. Humakbang siya pasulong gamit ang kanyang espada at nilaslas ang nakasisilaw na puting sword energy. Ang enerhiya ng espada na ito ay nagdala ng nagngangalit na kapangyarihan at sumugod sa tatlong umuungal na itim na tigre na papalapit. Dagindong. Tatlong itinggal mula sa mga tigre. Ang lakas ng espada ay bumagsak ng husto. Ang tatlong itim na tigre ay pinugutan ng ulo sa hangin. Boom! Ang dispersing energy pressure ay umuusbong mula sa tatlong tigre at kumalat sa buong bulwagan. Tatlong tigre ang napatay sa isang strike. Nag-aapoy ang mga mata ni Harry sa malamig na galit. Mabuti para sa kanya. Gaya ng inaasahan sa taong sumipsip ng Black Dragon Heart. Ang gayong lakas at paraan ay ginawa siyang pinakamagaling sa kanyang mga kapantay. Whoosh! Ang liwanag ng espada ay nagngangalit. Si Philip ay hindi dapat madaig, at maraming diskarte sa espada ang lumitaw sa kanyang isip. Nang mabaygo ang pag-atake ni Harry, mabilis siyang kumilos at ibinoko ang kanyang mga braso. Isang malaking anino ng itim na tigre sa likod niya ang agad na nawala sa katawan ni Harry. Mabilis na bumalot kay Harry ang mga alon ng enerhiyang bagyo na tila itim na ambon. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay nagbago sa isang pares ng pulang itim na mga mata ng tigre na nanggalit sa manic energy ng mga mababangges na hayop. Nagtransform siya bilang isang itim na tigre na 3 metro ang haba at umuungal. Tumalon siya sa langit, binuksan ang kanyang malalaking panga, at sinuntok si Philip. Tumangala si Philip, at ang kanyang mga mata ay napuno ng paningin ng malaking itim na tigre sa hangin. Gamit ang kaliwang kamay, hinawakan niya ang siko ng kanang braso. Gamit ang hintuturo at gitnang daliri ng kanyang kanang kamay, gumawa siya ng upward hookong gesture. Ang bronze dragon sword sa tabi niya ay mabilis na lumipad sa harap ni Philip, umuugong ng malakas at naglalabas ng mga pagsabog ng enerhiya ng espada.
Si Philip ay gumuhit ng bilog sa hangin gamit ang dalawang daliri ng kanyang kanang kamay at ang tansong dragon na espada ay bumubuo ng 5 puting nakasisilaw na mga espada ng enerhiya na umiikot sa tansong espada. Pagkatapos, biglang kumalat ang 5 puting espada ng enerhiya at bumuo ng malaking arko sa harap ni Philip. Slash! Sa utos ni Philip, ang Bronze Dragon Sword ay napuno ng nakakatakot na kapangyarihan ng kidlat at sinaksak ang paparating na malalaking panga ng itim na tigre sa himpapawid. Ang 5 puting espada ng enerhiya ay tumusok din papunta sa itim na tigre. Sa isang iglap, ang buong pangunahing bulwagan ay napuno ng nagngangalit na enerhiya ng espada. Ang langit ay puno ng mga sword lights. Sa matinding pressure, ang Bronze Dragon Sword ay tumagos sa malaitim na baluti ng balat ng itim na tigre, na tumagos sa malalaking panga nito. Kasabay nito, ang 5 espada ng enerhiya na may layuning pagpatay ay tumagos din sa katawan ng itim na tigre at muling umatras. Dagendong. Napuno ng galit ang hangin. Ang dagendong ng tigre na ito ay narinig sa loob ng 5 milyang radius. Nangyari ang lahat sa isang segundo. Kabanata 2374. Bang! Ang itim na tigre na ipinakita ni Harry ay wala pang isang talampakan ang layo mula kay Philip nang ito ay sumabog at nawasak sa mga alon ng enerhiya. Nahulog din si Harry mula sa himpapawid. Thud! Malakas siyang bumagsak sa sahig at tumalsik ng ilang subo ng dugo. Ang kanyang katawan ay natatakpan din ng mga pasa, na sinalanta ng mga bakas ng lakas ng espada. Ikaw, boy. Nasabi lang ito ni Harry bago siya bumagsak sa likod ng puno ng dugo. Napabuntong hininga si Philip habang nakatingin kay Harry na katatapos lang ng hininga. Nagtaas siya ng kilay sa galit at tinitigin sina Jack at Jada, na nasa labas ng gate ng Zodiac Palace. Sa sandaling ito, ang dalawa ay nawala ang lahat ng katahimikan mula noon. Si Harry Wallace, ang numero 1 dalubhasa ng pamilyang Wallace, ay talagang natalo ng labis. Ito ay simpleng nakakatakot. Anong uri ng lakas ang taglay ni Felipe? Napuno ng kaba ang mga mata ni Jack. Lalong natarante at natatakot si Jada. Tiningnan niya ang katawan ni Harry bago niya itinaas ang kanyang kilay at nakita si Philip na naglalakad palapit sa kanya at sa kanyang ama na may hawak na Bronze Dragon Sword sa kanyang kamay. Galit na sabi niya, "Philip, tumigil ka. Golden City ito, hindi Arcadia Island." Puno ng panginginig ang mukha ni Philip. Itinaas niya ang kanyang espada na may kalampag. Hinawakan niya ang espada sa tama sa makatarungan at pinong leeg ni Jada. 1 pulgada na lang ang layo ng matalim na dulo ng espada sa leeg ni Jada. Ang malamig na pawis sa gilid ng noo ni Jada ay tumulo sa kanyang maputlang pisngi at bumagsak sa dulo ng espada, na nahati sa dalawa at naging dalawang makikinang na patak ng luha na kristal. Bumagsak sila sa lupa, nagkawatak-watek at nagkawatak-watek. Ang espadang ito ay naglalaman ng nakakapangit na ginaw at nakamamatay na layunin. Philip, anong gusto mong gawin? Natarante si Jada, at nagsitayuan ang lahat ng balahibo niya sa katawan. Dahil sa nakatusok na layuning patayin mula sa espada sa kanyang leeg, hindi na niya napigilan ang kanyang kalmado. Siya ay palaging isang marangal at matikas na babae, ngunit sa wakas ay naramdaman niya ang banta ng kamatayan sa sandaling ito. Napangiti si Philip at sinabing, "Hindi ko ine-expect na ang isang kalmado at composed na tao na tulad mo ay matatakot ngayon. Jada Wallace, binabalaan kita sa huling pagkakataon. Huwag mong subukang gumawa ng kahit ano sa akin o kay Win. Sa palagay ko, ang pamilyang Wallace ng Golden City ay isang dispensable na pag-iral. Dati pa nakot ka sa akin, pero ngayon, wala ka na." Swish! Gamit ang isang putik ng kanyang espada, pinutol ni Philip ang isang hibla ng buhok sa gilid ng tenga ni Jada. Lumipad ang buhok sa ere nang tumalikod si Philip at umalis. Dagdag pa niya, "Kung hindi dahil sa katayuan mo bilang pangalawang asawa ng tatay ko, ngayon pa lang kita pinatay." Namumula at puno ng galit ang mga mata ni Jada. Damn it, how dare this kid threaten her and lord over her. Gusto pa niya itong patayin. Hahakbang na sana si Jada nang hawakan siya ni Jack at sinabing, "Huwag mo siyang pakialaman. Bumalik tayo at pag-isipang mabuti ito." Pagkasabi nun ay tumalikod na si Jack at umalis. Mabilis na nilinis ng mga taong naiwan ang eksena sa Zodiac Palace. Muling pumasok si Philip sa Zodiac Palace, tumingin sa mga bodyguard na nagtatago sa sulok, at malungkot na sinabi, "Dalhin mo ako sa loob." Mabilis na pinangunahan ng mga natakot na gwardya si Philip sa ilalim ng lupa. Nang makarating siya sa ilalim ng lupa, napagtanto ni Philip na ito ay plataporma lamang ng isang istasyon ng tren sa ilalim ng lupa. Ang destinasyon ay Cherryville. Kabanata 2375.
Sumakay si Philip sa isang pribadong tren at dumiretso sa Cherry Villa. Makalipas ang mga 10 minuto, huminto ang tren sa isang underground platform kung saan nagpatrolya ang mga armadong gwardya. Pagbaba ni Philip sa tren, dinala nila si Philip sa elevator nang hindi tinitingnan ang kanyang pagkakakilanlan. Kung tutuusin, ang mga makakasakay sa tren at makarating dito ay dapat magkaroon ng pambihirang katayuan. Hindi sila nang ahas na makipagsapalaran at saktan sila. Pumasok si Philip sa elevator at umakyat. Pagdating niya, napagtanto niyang nasa isang napakamarangya at napakalaking villa. Ang villa na ito ay itinayo ng malalim sa gubat. Nasa elevator hall siya na may 2 row ng elevator. May 8 sa kabuuan. Ang mga ito ay gawa sa salamin, na hindi makikita mula sa loob palabas ngunit makikita mula sa labas sa loob. Lumabas si Philip sa elevator hall at nakita niya ang mga armadong gwardya na nagpapatrolya sa loob at labas ng villa. Ang mga kasambahay na nakasuot ng pulang damit ay nakatayo sa mga pintuan ng elevator, na nagkukumahog para pagsilbihan ang iba pang dignitaryo na pumapasok at umaalis. Sinunod ni Philip ang utos at tinungo ang main hall ng villa. Gayunpaman, bago siya humakbang ay may nanunuyang tawa mula sa kanyang likuran. Hoy, kailan kaya maimbitahan ang ganyang lalaki na dumalo sa Disciple Conference sa Cherry Villa? Napahinto si Philip sa paglalakad at lumingon sa likuran niya. Lumabas sa elevator ang isang grupo ng mga lalaki at babae na mag-agarang bihis. Ang nagsalita kanina ay isang gwapong lalaki sa edad na 20. Siya daw ang nangunguna sa grupo. Siya ay may mahusay na tinukoy ang mga katangian, isang mahigpit na mukha, at isang mapanuksong ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Nakasuot siya ng navy blue na plaid suit at kurbata. Sa unang tingin, masasabing isa siyang mayamang young master. Pare-pareho ang mga lalaki at babae sa tabi niya. Nakasuot sila ng mga mamahalin brand name na may mayayabang na tingin sa kanilang mga mukha. Sa tabi ng binata ay may isang matandang lalaki din na medyo nakayuko ang likod at singkit ang mga mata. Sinulyapan niya si Philip at mukhang walang pakialam. Hehe, tama si Ronan. Ang Disciple Conference sa Cherry Villa ay lumalala. Kahit ang mga casual na kagaya niya ay pinapayagang pumasok. Sobrang boring. Akala ko may bago at masaya ngayong gabi, pero mukhang boring pala ang Cherry Villa. Hindi kasing ganda ng Disciple Conference natin sa Terrain Villa. Haha, since andito na tayo, tingnan natin ang paligid. Gayunpaman, kapag nakikita ko ang batang ito, sa palagay ko ay hindi ko magiging interesante ang Disciple Conference ngayong gabi. Ang isang grupo ng mga tao ay nagsimulang kutsain si Philip at maliitin ang komperensya ng mga disipulo ni Cherry Villa. Bahagyang kumunat ang noo ni Philip at hindi maintindihan ang ibig sabihin ng casuals. Tumalikod na lang si Philip at naglakad palayo. Lalo siyang nag-aalala kay Win ngayon. Gayunpaman, dahil sa pagwawalang bahala ni Philip, nagalit ang grupong ito ng mga tao. Palagi silang pinapahalagahan at nagmula sa Terrain Villa sa Hilaga. Ang mga disipulo mula sa Hilaga at Timog ay hindi kailanman nagkasundo, kaya palagi nilang minamaliit ang komperensya ng mga disipulo na ginanap sa Cherry Villa sa Timog. Kaya, nang makita ang isang tao na maglakas loob na huwag pansinin ang mga ito, natural silang nakaramdam ng sama ng loob. Tumigil ka! Malamig na sigaw ng gwapong lalaki sa mga sandaling ito. How dare you ignore US? Alam mo ba kung sino tayo? Galit at sama ng tingin kay Philip ang gwapong lalaki na tinawag ng iba na si Ronan. Lumingon si Philip at tumingin sa grupo ng mga binata at babae na nagsisiksikan. Tinaas niya ang kanyang kilay at malamig na sinabi, umalis ka. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.